Saan ka ba galing na bata ka? Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Nagpunta lang po ako sa bahay ng kaklase ko. Kinuha ko lang po yung hiniram niyang notebook sa akin kanina. Okay lang naman na lumabas ka, pero sana nagpaalam ka man lang sa akin tapos inabutan ka pa ng gabi. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Alam mo naman na maraming masamang tao dyan sa labas. At lalo na pakalat-kalat ang napapabalitang aswang dito sa lugar natin. Sorry po ate kung hindi ako nagpaalam. Huwag ka na po magalit sa akin. Hindi ko na po ulitin. Lumapit si Emil sa dalaga at mahigpit itong niyakap. Kapag ganun nakalambing ang kapatid niya, biglang lumalambot ang puso niya. Inangat ni Leona ang kamay at gumanti rin ng yakap sa kapatid. Promise mo huwag mo nang uulitin yan. Sorry kung nasigawan kita. Hindi ko lang kasi mapigilan na mag-alala ng sobra. Halos malibot ko na kasi ang buong baryo natin kakahanap sa'yo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Gusto lang ni Leona na ingatan at protektahan ang bunsong kapatid. Nang ipinanganak ng ina niya si Emil, namatay ito eksaktong nailabas niya ang sanggol. Sabi ng komadrona na nagpaanak sa ina, nahirapan daw ito sa panganganak at hindi kinaya ng katawan kaya yun ang dahilan ng kamatayan nito. Simula nang mamatay ang ina, naging lasinggero naman ang tatay nila. Hindi niya ito mapigilan kahit na anong awat niya. Ang dahilan lagi ng tatay niya, yun lang ang tanging paraan para makalimutan niya ang lungkot na umaalipin sa kanya. Hanggang sa isang araw ay natagpuan itong nakabitin sa puno ng balite. Malapit sa gubat. Nagpakamatay ang ama dahil hindi nakayanan ang depresyon. Maagang naulila sa magulang si Emil. Ni hindi nito naranasan ng tunay na aruga ng isang magulang, kaya si Leona na ang tumayong nanay at tatay nito. Kulang na nga lang ay siya na ang nagluwal kay Emil. Binusog niya ito ng pag-aalaga at pagmamahal, kaya ganun na lang ang pag-aalala niya sa tuwing nawawala ito at hindi niya alam kung saan nagpupunta. Alam mo po ba ate, may medal na naman ako. Sabi ni teacher, first honor na naman daw ako eh. Ay, napakagaling naman talaga ng kapatid ko. Gusto ko po kasing maging proud kayo sa akin. Lagi naman akong proud sa'yo. Kahit hindi ka maging first honor, ayos lang yun sa akin. Hindi ako nag-e-expect ng kahit ano. Ayoko lang din na nahihirapan ka. Basta i-enjoy mo lang ang pag-aaral, ha? Opo ate. O siya, tara na muna at kakain na tayo ng hapunan. Kailangan nating matulog ng maaga dahil may pasok ka pa bukas. At ako naman maaga pang pupunta sa palayan bukas. Kasama niyo po ba si Kuya Daryl bukas? Hindi ko pa alam, baka busy rin siya eh. Kailan mo po ba siya sasagutin ate? Ayaw mo pa po bang mag-asawa? Natawa ng alanganin si Leona. Ginulo niya ang buhok ng bata. Dahilan parang ngumiti ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi naman nanliligaw si Kuya Daryl mo sa akin? Saka magkaibigan lang kami nun. Parang nanliligaw kasi siya eh. Basta, iba po yung mga tingin niya sa inyo. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong napapansin at sinasabi mo, kumain ka na lang dyan ng kumain. Habang kumakain, nararamdaman ni Leona na nagiinit ang magkabilang pisngi niya. Kahit ang ibang kapitbahay nila, madalas silang tinutukso ni Daryl. Akala nga raw nila dati na makasintahan silang dalawa. Bata pa lang ay makaklase na sila ni Daryl. Sabay lumaki at naging magkaibigan sa mahabang panahon. Hindi pwedeng mahulog ang loob niya sa lalaki dahil ang bali-balita ay may nobya na ito na naiwan sa Maynila. 2 taon nang nakalipas, umalis si Daryl sa baryo nila at nagpunta sa tiyahin sa Maynila para doon magtrabaho. Makalipas ang 1 taon mahigit, ay bumalik din ang lalaki sa baryo nila. Ayon dito, hindi niya gusto ang pamumuhay roon. Mas gusto niya pa rin daw ang masaya at simpleng pamumuhay sa probinsya. Kinabukasan, maagang inihatid ni Leona sa paaralan ang kapatid na si Emil. Nang makauwi na, ay agad niyang inihanda ang mga dadalhin at gagamitin sa palayan. Pagdating doon, sinimulan niya kaagad ang pagtatanim. Hindi alintana ang init ng araw. Seryoso at focus siya sa ginagawa. "Kanina ka pa ba?" Saglit na nilingon ni Leona ang nagsalita, saka muling ipinagpatuloy ang ginagawa.
Hindi naman. Sabay tayo mag-lunch mamaya. May dala akong pagkain. Sige lang. O sige, dito na muna ako ha. Ilang oras ang lumipas nang makaramdam ng pagod at pangangalay ng balakang, nagpa siyang magpahinga si Leona. Sa ilalim ng punong mangga, meron silang mahabang upuan doon na gawa sa kawayan. Hinubad niya ang salakot at pinampaypay sa sarili. Maya-maya, nakikita niyang palapit na sa kanya si Darrell. Baka nauuhaw ka. Uminom ka muna. Inabot naman ni Leona ang maliit na jug. Binuksan niya yon at lumagok ng malamig na tubig. Maupo ka muna. Salamat sa tubig. May paparating daw na bagyo eh. Sana naman, hindi tumama dito sa atin. Nagsisimula pa lang tayong magtanim. Sayang naman kung babagyuhin lang. Hindi pa ba tayo nasasanay? Nung nakaraang bumagyo, ang laki ng nalugi sa atin. Halos wala tayong napakinabangan sa mga palay. Magdasal na lang tayo na huwag maging sentro ng bagyo dito sa atin. Kumusta pala si Emil? Ayos naman siya. Sabi kasi ni nanay kagabi, hinahanap mo raw siya eh. Alam mo naman yung batang yun, hindi nagpapaalam kung saan pupunta. Galing daw siya sa kaklase niya. Ay, siya nga pala. Sa susunod na linggo, birthday ni nanay ah. Imbitahan sana kita na pumunta. Ipaghahanda ko kasi siya dahil senior na eh. Kailangan mo ba ng katulong sa pagluluto? Hindi na kailangan. Yakang-yakan na namin yun. Gusto ko sanang tumulong eh. Hindi na rin naman iba si Nanay Mercedes sa amin. Dahil mapilit ka, sige, ikaw ang bahala. Nang sumapit ang tanghali, sabay na kumain ng dalawa. Kagaya ng nakagawian ni Darrell, todo asikaso na naman siya kay Leona. Masaya ang ngiti niya habang tinitingnan itong maganang kumakain. Kumain ka na dyan, wag mo ako intindihin. Oo, kakain na rin ako. Matagal nang may lihim na pagtingin si Darrell sa dalaga, pero hindi niya magawang aminin dahil para kay Leona, kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. Natatakot siya na baka ma-busted o ma-reject nito. Marami namang nagkakagusto sa kanya. Hindi sa pagmamayabang, pero maraming nagsasabi na pang-artistahin ng itsura at tindig niya. Kahit na maraming nagpapapansin sa kanya, isa lang ang tanging nagpapatibok ng puso niya. Nang matapos kumain ng pananghalian, saglit pa silang namahinga at nagkwentuhan. Sa ganoong paraan, masaya si Darrell. Ang importante, nakakasama niya ang dalaga. Natapos ang buong maghapon, pagka-uwi ni Leona, nagpahinga lang siya saglit. Pagkatapos magpunas ng pawis ay nagbihis na siya. Pupunta naman siya sa eskwelahan para sunduin si Emil. Pagdating doon, nakasabay niya ang maraming magulang na naghihintay sa labas ng gate. Ilang sandali pa, nakita niya si Emil na naglalakad. Todo ngiti ito nang makita siya. Nang makalapit, agad niyang kinuha ang bag at baunan nito. Kumusta ang klase niyo ngayon? Anong mga ginawa niyo? Nag-quiz po kami sa ibang subject. Ilan naman ang nakuha mong score? Perfect po yung score ko, ate. Totoo ba? O sige, dahil dyan, ililibre kita ng merienda ngayon bilang reward mo. Yay! Gusto ko po burger at palamig. Ay, yun lang pala eh. Sige, bibili tayo. Pagdating sa tindahan, nagpaluto si Leona ng 2 burger. Habang naghihintay dahil medyo maraming bumibili, napansin niya ang isang batang lalaki na panay ang sulyap kay Emil. Tiningnan niya si Emil at nakita niya na masama ang tingin nito sa bata. Kinalabit niya si Emil at sumenyas na bakit ganun niya titigan ng bata. Eksakto naman na nakuha na ng bata ang binibili nitong burger kaya umalis na. Ate, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun? Huwag ka po sana magagalit ha. May kasalanan po kasi ako eh. Biglang nagyuko ng ulo si Emil habang ang mga kamay ay walang tigil sa paggalaw. Mannerism yun ng kapatid niya kapag nakakaramdam ng takot. Hindi ako magagalit. Sabihin mo kung ano yung kasalanan mo. Bukas ng umaga, kailangan niyo pong pumunta sa room namin. Kakausapin daw po kayo ni teacher eh. Bakit ako kailangan kausapin? Nanakit po ko ng kaklase kanina. Sa narinig, biglang naging alerto si Leona. Paanong pananakit ang ginawa mo?
kinagat ko po siya sa braso. Bakit mo naman ginawa yun? Mabait kang bata kaya alam ko na may ginawa ang kaklase mo kaya mo siya kinagat. Inaasar po kasi niya ako eh. Matagal na po akong nagtitipi sa pang-aasar niya. Dati, kahit anong asar niya sa akin, hindi ko po siya pinapansin pero kanina, hindi ko po alam ang nangyari. Basta na lang po ako nakaramdam ng galit, kaya kinagat ko siya. Ano nangyari pagkatapos mo siyang kagatin? Medyo dumugo po eh. Umiyak po siya kaya pinagalitan ako ni teacher. Sabi po ni ma'am, ipapatawag daw po kayo para kausapin dahil sa ginawa ko. Ayos ka lang ba ha? Hindi ba masakit ang ngipin mo? Hindi naman po. Bukas pupunta ako sa school mo para makipag-usap sa teacher mo. Pero sana wag mo na tong uulitin ha? Opo ate, pangako po, hindi ko na po uulitin. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Emil. Nahabag naman si Leona kaya niyakap niya ang batang kapatid. Hinagod niya ang likod ng ulo nito para kumalma at tumigil na sa pag-iyak. Nang makauwi ang magkapatid, agad na nag-asikasong magluto si Leona habang si Emil naman ay nagbihis at saka ginawa ang mga takdang aralin. Habang naghihiwa ng mga gulay sa lamesa, panay ang sulyap ng dalaga sa kapatid na abala sa ginagawa. Gumugulo sa isip niya na baka kung ano pa ang kayang gawin ng bata. Hindi kasi nito alam ang lihim nila at ngayon nga ay nagsisimula ng lumabas ang mga sintomas sa pagiging aswang nito. Oo, tama ang narinig nyo. May lahing aswang ang magkapatid. Nagsimula sa nanay nila na mula sa lahing aswang. Nang mabuntis ito, ay otomatiko na nahawaan silang dalawa ng pagiging aswang dahil sa dugo at laman na nananalaytay sa kanila. Nalaman ni Leona ang lahat ng pagtungtong niya sa edad na 10, ay biglang nagbago ang anyo niya. Takot na takot siya noon at hindi alam ang gagawin hanggang sa inamin ng kanyang ina ang tungkol sa totoo niyang pagkatao. Nung una, iniyakan niya ang tungkol sa nalaman hanggang sa tumagal ay natuto na rin siyang tanggapin kung ano o sino talaga siya. Kahit na may lahing aswang si Leona, tinuruan sila ng ina na huwag kakain ng sariwang karne, mapahayop man at lalo na ang karne ng tao. Sa tuwing sinusumpong siya ng pagiging aswang, pinipigilan pa rin niya ang sarili na huwag sundin ang utos ng nagugutom na sikmura. Hanggang sa nasanay siya kaya nakokontrol na niya ang sarili. Ngayon, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Emil ang tungkol sa unti-unting pagbabagong nagaganap dito. Nang matapos magluto si Leona, eksakto namang tapos na si Emil sa ginagawa. Tara na Emil, kakain na tayo. Agad namang tumalima ang bata sa lamesa. Wow, ang sarap ng ulam natin ate. Siyempre naman, luto ko yata yan. Kumain ka ng marami ha? Opo ate. Habang maganang kumakain ng dalawa, biglang may kumatok sa pinto nila. Tumayo si Leona at napagbuksan si Daryl na may hawak na isang Tupperware. Oh Daryl, gabi na. Anong sa atin? Pinabibigay ni nanay. Ulam daw to. Naku teka, pumasok ka nga muna. Naku, hindi na. Uuwi na rin ako kagad. Dinala ko lang talaga to. Tamang-tama ang dating mo, kumakain na kami ni Emil. Mas maganda kung sasaluhan mo na kami. Alanganing napangiti si Daryl habang kumakamot sa ulo. Nako, nakakahiya naman. Ano nakakahiya? Hindi ka naman iba sa amin, kaya tara na, sumabay ka na. Ipaghahain kita. Walang nagawa si Daryl kundi pumasok na sa loob. Naupo siya sa bakanting upuan na naroon. Todong ngiti naman si Emil habang kumakain. Hindi ako nakaindi sa ate mo eh. Baka magalit sa akin eh. Nakakatakot pa naman magalit si ate. Hindi ko pa nga nakikita magalit yan eh. Naku kuya, wag mo na pong asaming makita at baka magsisi ka. Narinig ko yung pinag-uusapan nyo. O Daryl, kumain ka muna. Damihan mo ang kain mo, huwag ka mahiya sa amin. Binuksan ni Leona ang laman ng Tupperware. Nang makita niya na dinuguan ng laman, tinakpan niya ang ilong at bibig. Napansin naman yun ni Daryl at Emil. Oh, Leona, okay ka lang ba? Baka sa mukha ng binata ang matinding pag-aalala.
Umayos naman ang upo si Leona at pinilit maging normal ang kilos. Oo naman, ayos lang ako. Pasensya ka na Daryl pero hindi kasi kami kumakain ng dinuguan eh. Ganun ba? Sorry hindi ko alam eh. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Kumain ka na. Huwag mo na akong intindihin at okay lang ako. Tahimik na maganang kumain ng tatlo. Tinakpan ni Daryl ang Tupperware. Balak niyang iuwi na lang ulit yon sa kanila. Nang matapos kumain, nagpahinga na lang saglit si Daryl saka nagpaalam na uuwi na. Leona, maraming salamat pala sa libreng hapunan Walang anuman. Makabawi man lang ako sa mga pagkaing inililibre mo sa akin kapag nasa bukid tayo. O paano? Uwi na ako. Bukas na lang ulit. Mag-iingat ka. Paglabas ni Daryl ng bahay, napansin niya ang isang aso na panay ang tahol sa labas ng bakuran nila Leona. Naisip niya na baka nagugutom ang aso. Binuksan niya ang hawak at ibinigay ang ulam sa aso. Mabilis nitong kinain ng dinuguan. Pasensya ka na Wala akong may bibigay na tubig sa iyo eh. Nagpatuloy na si Daryl sa paglalakad pauwi sa bahay nila. Samantala, sa bahay nila Leona, nag-uusap ang magkapatid. Ate, may tanong po ako. Bakit po bawal tayong kumain ng dinuguan? Kahit po mga laman loob ng karne, bawal din? May allergy kasi tayo sa ganong pagkain. Ay, ganun po ba? Anong mangyayari kapag kumain po tayo ng bawal? Mangangati ang buong katawan mo, tutubuan ka ng pantal. Gusto mo ba yon? Ay, ayoko po nun. Kaya wag kang kakain ng bawal, maliwanag ba? Opo, sige po ate. O sige na, mag-toothbrush at maghilamos ka na. Matulog ka ng maaga ha, at maaga pa ang pasok mo bukas. Agad namang kumilos si Emil habang si Leona ay inaayos ang higaan nilang dalawa. Habang magkatabing nakahiga ang dalawa, titig na titig si Leona sa bata. Kailangan niyang magsinungaling para hindi na ito magtanong pa ng kung ano-ano. Kinabukasan, pagkahatid ni Leona sa kapatid, ay hinintay niya na dumating ang guro nito. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang teacher. Hindi naman ito nagpatumpik-tumpik at agad na sinabi ang tungkol sa ginawa ng kapatid niya. Mataman lamang siyang nakikinig dito. Ma'am, ako na po ang humihingi ng pasensya para sa kapatid ko. Ang sabi niya sa akin, matagal na siyang inaasar ng kaklase niya kaya napuno siya. Sana po pagsabihan niyo rin ang isang estudyante niyo. Kilala ko po ang kapatid ko. Hindi po siya gaganti kung hindi siya ginawa ng masama. Napagsabihan ko na po ang kapatid ko kahapon at nangako siya na hindi na uulitin pa ang ginawa niya. Pagkatapos nilang mag-usap ng guro, nagpaalam na si Leona na uuwi na. Nagpaalam na siya kay Emil. Bago tuluyang lumabas, tiningnan pa niya ang lalaking kaklase ni Emil na kinigat nito. Nang magsalubong ang tingin nila, biglang nagyuko ng ulo ang bata. Pumunta na si Leona sa bukid para magsimula ng magtanim ulit. Bago lumusong sa palayan, nakita niya si Daryl na papalapit sa kanya. Oh, bakit ngayon ka lang? Akala ko tuloy hindi ka na pupunta dito eh. Galing kasi ako sa eskwelahan ni Emil. Kinausap ko ang teacher niya. Bakit, may ginawa ba si Emil para ipatawag ka? Ayun, nangagat ng braso ng isang kaklase. Lagi raw kasi siyang inaasar. Tama lang yung ginawa ni Emil. Dapat lang na huwag siyang magpaapi, no? Ay sus, hindi pa rin siya dapat nanakit ng kaklase. Hanggat maaari, ayaw ko nakikisali siya sa gulo. Kung kaya niyang iwasan, iwasan na lang niya. Kung hindi niya ginawa yon, patuloy pa rin siyang tutoksin at aasarin ng kaklase niya. Palibhasa kasi, mahilig ka makipag-away ng mga bata pa tayo. Aminado naman ako dun. Ayaw ko lang na may nambubuli sa atin noon. Hindi naman maiiwasan yun. Natural sa mga bata. Kahit nga ngayon, kaya kitang ipagtanggol eh. Anong sabi mo? Ha? Wala. Ang sabi ko, babalik na ako sa pwesto ko para makatapos ka agad. Nagmamadaling tumalikod si Daryl. Naiwan namang nagtataka si Leona. Na paano ba yun? Akala naman niya hindi ko narinig ang sinabi niya. Habang abala sa ginagawa, nangingiti ng lihim si Leona. Hindi kasi niya maiwasan na makaramdam ng kilig sa sinabi ni Daryl kanina. Siguro
Kung aamin lang ang binata sa kanya, baka sagutin niya ito dahil may lihim din siyang pagtingin. Pero biglang napalis ang masaya niyang ngiti nang maisip na imposible ang iniisip niya. Parang magkapatid na ang turingan nila, kaya baka hindi rin siya magustuhan ito. Ay, kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Dumating ang araw ng linggo. Yon ang araw ng kaarawan ni Aling Mercedes, ang ina ni Daryl. Umaga pa lang ay nagpunta na sila sa bahay ng binata. Nangako kasi siya na tutulong sa pagpeprepara at pagluluto sa handa ng ginang. Oh, ang aga mo naman yata. Nag-almusal ka na ba? Oo naman. Siya nga pala, sinama ko si Emil. Ayoko namang maiwan siya mag-isa sa bahay. Okay lang ba? Oo naman. Nakalimutan ko lang sabihin na isama mo na rin siya. Oh Emil, huwag ka malikot dito ah. Maupo ka lang dun sa loob at ako tutulong muna ako dito. Opo, ate. Nakita ni Aling Mercedes sila Leona at Emil. Magilo siyang nakangiti nang dumaan ang bata at nagmano sa kanya. Ginulo niya ang buhok nito at saka kinausap si Leona. Mabuti naman at narito ka, iha. Ang tagal na rin kitang hindi nakikita. Lumapit si Leona at nagmano sa ginang. Abala lang po sa bukid saka sa pag-aasikaso kay Emil. Happy birthday po pala. Maraming salamat. Masaya ako na makita ka pero mas masaya ang anak ko dahil nandito ka. Nay naman, baka mamaya kung anong isipin ni Leona ha. Lihim namang napangiti si Leona pero hindi siya nagpahalata sa mag-ina. Oy, bakit ba? Totoo naman ah. Kagabi ka pa nga excited habang kinukwento mo sa akin eh. Leona, huwag ka maniniwala dyan kay nanay ha. Tara na nga at maghiwa na tayo ng mga kailangan. Habang abala sa ginagawa ang dalawa, nagsimula na magluto ang mga tiyahin at tiyuhin ni Daryl. Tinatanong pa nga sila kung may relasyon sila. Mabilis namang sumagot si Daryl na magkaibigan lang sila. Masaya pero bahagyang nakaramdam ng lungkot si Leona. Siguro nga baka hanggang magkaibigan lang sila. Tanghali, halos tapos na ang lahat ng dapat lutuin. Inaya na ang dalawa na kumain. Tinawag naman ni Leona si Emil. Habang kumakain, ang saya ng pakiramdam ng dalaga. Ngayon lang kasi niya ulit naranasan na maraming kasama at kasabay habang kumakain. Parang fiesta sa bahay nila Daryl dahil naroon ang mga kamag-anakan nila. Masaya rin si Emil dahil nagkaroon siya ng mga kalaro na halos kaidaran lang niya. Kumain ka na kumain, Leona ha. Huwag kang maya sa amin. Ituring mo kami na parang kamag-anak mo na rin. Opo. Bigla ko lang din pong namiss ang nanay at tatay ko. Pwede mo rin naman akong tawaging nanay. Ay, nakakahiya naman po. Kung ako ang tatanungin, mas gusto nga kitang maging manugang eh. Nay, ano ba? Hindi na ituloy ni Aling Mercedes ang sasabihin dahil biglang nagtaas ng boses ang anak niya. Bahagya siyang natawa dahil sa reaksyon nito. Alam naman niya na may pagtingin ito sa dalaga pero hindi niya alam kung bakit natutorpe ang anak niya. Naku, Leona, huwag mo nang pansinin si nanay ha. Nangaasar lang yan eh. Ano ka ba? Wala naman sa akin yun. Alam ko nagbibiro lang ang nanay mo. O ito, tikman mo. Masarap din ito. Damihan mo ang kain ha. Pagkatapos kumain, nagpapahinga si Leona sa duyan sa labas. Ninanamnam niya ang sariwang hangin habang nakapikit. Maya-maya, bigla niyang naramdaman na may mga matang nakamasid sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya si Daryl na nakatitig sa kanya. Napagod ka ba sa pagluluto mo kanina? Hindi naman. Masarap lang mag-relax dito sa duyan. Gusto mo sa kwarto ka muna, Maiga, para makapagpahinga ka na maayos. Isama mo na rin si Emil. Naku, hindi ko mapapatulog yan si Emil. Ayun no, tuwang-tuwa sa mga bagong kalaro niya. Nakasundo niya yung mga pamangking ko eh. Natigil ng pag-uusap ang dalawa nang tawagin si Daryl ng tiyuhin. May naghahanap daw sa kanya. Teka lang, Leona ha. Titingnan ko lang kung sino yung naghahanap sa akin. Baka mga bisita na. Sige lang, asikasuhin mo muna sila. Pagpasok ni Daryl sa loob ng bahay, nagulat siya nang makita ang naghahanap sa kanya. Walang iba kundi si Sheena.
ang babaeng anak ng naging amo niya sa Maynila. Sa tabi nito ay may nakaupo ring lalaki na nakasuot ng shades. Ay, ang tagal namin hinahanap tong bahay nyo. Nagkaligaw-ligaw kami. Oh, anong ginagawa mo rito? Sino yung kasama mo? Ano pa nga ba? Eh di dinadalaw ka? Nakakainis ka. Hindi ka na bumalik sa Manila. Hinintay kita doon. Mabilis na tumayo si Sheena at mahigpit na niyakap ang binata. Sa gulat ni Daryl, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nakita at narinig naman lahat ni Leona ang usapan ng dalawa. Siya nga pala, pinsan ko si Gerald. Tumayo naman si Gerald at nakipagkamay sa lalaki. Nice to meet you. Ikaw palang maswerteng lalaking kinukwento sa akin ni Sheena. Kumain na ba kayo? Hindi pa, medyo nagugutom na nga kami eh. O sige, teka, ipaghahain ko na lang kayo. Naiwan ang magpinsan sa sala habang si Daryl ay nagpunta sa kusina. Mga bisita mo ba sila, anak? Opo, Nay. Hindi ko nga alam na pupunta sila rito sa atin eh. Biglaan yan. Tinawag ni Aling Mercedes ang dalawa. Nagpakilala na rin siyang ina ni Daryl. Kinagagala ko po kayong makilala. Ako nga po pala si Sheena. Gerald po, magpinsan po kami. Mukhang sa malayo pa kayo nang galing ah. Tamang-tama ang punta nyo dahil birthday ko ngayon. Halina muna kayo para makakain. Naku, hindi ko po alam na birthday niyo ngayon. Sana pala nakabili ako ng gift. Bala ko lang po sana talagang surpresahin si Daryl kaya po kami nagpunta dito. Hindi naman importante ang regalo. Masaya ako na nakarating kayo dito sa lugar namin. Napansin ni Gerald si Leona na nakasilip sa pinto ng kusina. Nginitian ni Gerald ang magandang dalagang nakita pero inirapan lang siya nito. Ang sungit naman nun. Uy, tara na, kumain na tayo. Gutom na talaga ako eh. Maganang kumain ng dalawa habang nakikipagkwentuhan sa mag-inang Mercedes at Daryl. Panay naman ang lingon ni Daryl sa labas. Baka sakaling makita niya si Leona. Ipapakilala rin sana niya sa dalawang bisita niya. Nang matapos kumain ng dalawa, bumalik sila sa sala para magpahinga. Panay naman ang sulyap ni Gerald sa kabuuan ng bahay. Sa isip niya, ganun pala ang bahay sa probinsya. Malayo sa disenyo ng mga bahay sa Maynila. Alam mo, parang wala ka ng balak bumalik sa Manila kaya naman pinuntahan na kita rito. Paano ba nalaman yung bahay namin? Tinanong ko sa tita mo. Kailan nyo naman balak umuwi sa Maynila? Kapag kasama ka na namin, saka pa lang kami uuwi. Ha? Nag-usap na tayo tungkol dyan, di ba? Oo, pero namimiss kasi kita eh. Walang araw na hindi kita iniisip kaya naghihintay ako sa pagbabalik mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko gusto sa Maynila. Dito pa rin sa probinsya, gusto ko manirahan. Kung yun ang gusto mo, dito na rin ako titira kasama mo. Hindi ka makakatagal dito. Basta, dito lang ako kasama ka. Napailing na lang sa inis si Daryl sa inasal ng babae. Alam niyang ugali nito. Kapag ginusto, pinipilit nito kahit hindi pwede. Yun ang ugali na ayaw niya rito. Hayaan mo na si Sheena. Kaya nga kami nagpunta dito kasi wala nang ginawa yan kundi kulitin ako ng kulitin na samahan ko siya papunta rito sa inyo eh. Alagaan mo sana siya, Brad ah. Please lang. Huwag mo sasaktan at paiiyakin. Nako, kapag ginawa mo yon, hindi mo magugustuhan ng kaya kong gawin. Hindi naman siya sanay dito sa buhay probinsya eh. Kung gusto niyang talagang manatilit manirahan dito, dapat matutunan niya kung paano ang paraan ng pamumuhay dito. Pipilitin kong matutunan ng buhay dito, Daryl. Ang gusto ko lang talaga, makasama ka. Wala nang nagawa pa si Daryl kundi pumayag na sa kanilang manirahan ng dalaga. Gumugulo na lang sa isip niya si Leona. Tiyak na iba ang iisipin nito. Magpapaliwanag na lang siya sa babae para hindi siya nito pag-isipan na masama. Samantala, habang nakasilip at nakikinig si Leona sa usapan ng tatlo, hindi niya alam kung bakit pero bagya siyang nakaramdam ng panibugho. Wala sa sarili na kinapa niya ang dibdib. Nararamdaman niya ang malakas na tibok ng puso. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga para kumalma ang sarili. Nang maging maayos ang pakiramdam ay bumalik na siya sa duyan.
Ayaw niyang makita siya ni Daryl na palihim na nakikinig sa usapan nila. Naramdaman ni Leona na may mga yabag na paparating kaya naman ipinikit niya ang mga mata. Nagkunwari siyang tulog. Nang makita ni Daryl na natutulog si Leona, hindi na niya ito kinausap. Balak sana niyang ipakilala ito sa mga bisita niya. Naisip na lang niya na baka napagod ito sa pagtulong sa pagluluto. Tumalikod na siya at muling bumalik sa loob. Ipasyal mo naman ako dito sa inyo para hindi ako mainip. Sa ibang araw na. Karawan kasi ni nanay ngayon eh. Marami ba kayong bisita? Kaunti lang naman pero dito sa amin, kahit hindi mo imbitahin ng mga kapitbahay at kamag-anak, automatic na pumupunta sila. Hindi nga nagtagal, dumagsa na mga kapitbahay na makikikain kina Daryl. Ang iba ay may dala pang alak, prutas at pagkain para irigalo kay Aling Mercedes. Sobra naman ang tuwa at saya ng ginang dahil sa mga handog na regalo. Ay nako, hindi na sana kayo nag-abala pa sa mga dala niyong regalo pero maraming salamat na rin. Nagpaalam si Daryl na tutulong siya ang istimahin ng mga bisita. Naiwan naman ang magpinsan sa upuan na panoorin ang nagkakagulong bisita. Pumasok naman si Leona para tumulong din sa pagsasandok ng mga pagkain. Agad siyang napansin ni Sheena. Kumunot ang noo ng babae at bahagyang umigkas pataas ang isang kilay. Who's that girl? Abay hindi ko alam, baka kamag-anak ni Daryl. Naalala ko may kinukwento si Daryl sa akin na isang babae na kababata niya. Hindi kaya siya yun? Kung siya nga yun, di magpakilala ka. Pero maganda rin siya ah. Namamanghang nilingon ni Sheena si Gerald. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Nakita ng dalaga na bahagyang nakangiti ang pinsan habang nakatitig sa babae na abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. At kailan ka pa nagka-interes sa mga prom, di? Hoy bakit? Ano masama dun? Saka nagagandaan lang naman ako eh. Tama nga sabi nila, mas magaganda ang mga babae na lumaki at nakatira sa probinsya kaysa sa mga city girls. Ewan ko sa'yo. Alam ko naman na isasama mo lang yan sa mga ginawa mong laruan at pinaiyak ng mga babae, no? Tingnan natin kung gagana yung karisma mo sa kanya. Mukhang masungit eh. Tila naramdaman ni Leona na siya ang pinag-uusapan ng dalawa. Sumulyap siya sa mga ito. Matamis namang ngumiti si Gerald at kumaway pa sa dalaga habang si Sheena purmal lang na nakatingin kay Leona. Pinag-aaralan niya ang kabuuan ng itsura nito. Bagya pang natawa si Gerald nang irapan siya ni Leona. Hindi nakatiis si Sheena kaya naman tumayo siya at lumapit kay Daryl. Sinadya nitong kunin ng atensyon ng binata. Nang magtinginan sa kanya ang mga bisita, inulan sila ng tanong kung sino ang magandang babae na bisita o dayo sa lugar nila. Siya nga po pala, si Sheena ho, anak ng naging dating amo ko sa Maynila. Kinagagala ko po kayong makilala. Maririnig ang tuksuhan ng mga kapitbahay sa dalawa. Ang sabi pa ng isang may edad na babae ay mukhang lalagay na sa tahimik si Daryl. Natawa na lang ang binata at mabilis na sinagot ang kausap. Ay nako, hindi po. Hindi pa po ako mag-aasawa saka magkaibigan lang po kami. Tumawa naman si Sheena saka humawak sa braso ni Daryl. Ipinatong pa nito ang baba sa balikat ng lalaki. Doon lalong umusbong ang nararamdamang panibugho ni Leona. Binitiwan niya ang hawak na sandok at plato saka nagmamadaling lumabas sa kusina. Hinanap niya kung nasaan si Emil. Nakita niya ito sa bakuran na abalang masayang nakikipaglaro sa mga kapwa bata. Emil, tara na! Uuwi na tayo! Lumingon naman si Emil at biglang napalis ang mga ngiti sa labi. Ate, ayaw ko pa pong umuwi eh. Naglalaro pa po kami. Kailangan na nating umuwi at may gagawin pa ako. Magpaalam ka na sa mga kalaro mo. Ay, sige po. Walang nagawa si Emil kundi magpaalam sa mga kalaro na uuwi na siya. Bago siya tuluyang umalis, ay binigyan pa siya ng isang robot na laruan ng isang batang lalaking kalaro. Habang naglalakad pa uwi, tinititigan ni Emil ang laruang robot.
Panaka-naka rin ang sulyap niya sa kapatid na seryoso ang muka habang tuwid na nakatingin sa kalsada. Ate, bakit po parang bad trip ka? Napagod lang siguro ako sa ginawa ko kanina. Yung dumating pong babae kanina, sabi nila, girlfriend daw po yun ni Kuya Daryl eh. Yun ang hindi ko alam pero kung totoo man, okay na okay yun para magkaroon na rin ng mamahalin si Daryl. Habang naglalakad ay hindi pa rin matinag si Emil sa pagkakatitig sa kapatid. Kahit na bata siya, nararamdaman niya ang bigat sa tinig ng ate niya. Nang makarating sila sa bahay, diretsyong pumasok sa kwarto si Leona. Naiga siya at ipinikit ang mga mata. Naiwan naman sa sala si Emil at naglaro na lamang ng robot na ibinigay sa kanya. Habang kausap si Daryl ng mga bisita, panay naman ang sulyap niya sa paligid. Hinahanap ng mga mata niya si Leona. Tila napansin naman yun ni Sheena. Sino bang hinahanap mo at hindi ka mapakali dyan? Si Leona? Bakit bigla siyang nawala? Baka umuwi na. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Importante ba na magpaalam siya sa'yo? Oo naman. Naihantid ko man lang sana silang magkapatid. Na hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa kanya sa pagtulong niya sa pagluluto eh. Hindi mo naman siguro siya pinilit na tumulong, no? Pwede ba please lang? Ayokong pag-usapan natin siya. Ang gusto kong pag-usapan yung tungkol sa ating dalawa. Malambing na sabi ni Sheena. Napabuntong hininga na lamang si Daryl. Hinayaan na lang niya ang babae na magkwento ng kahit na ano sa kanya. Hinayaan din niya ito na makipagkwentuhan sa mga bisita nila. Natapos ang kaarawan ni Aling Mercedes. Nang matapos ligpitin ang lahat ng mga kalat ay saka pa lamang naramdaman ni Daryl ang sobrang pagod. Hinubad niya ang damit. Eksakto namang pumasok si Sheena sa loob ng kwarto niya. Nakita nito ang malapad na dibdib ni Daryl. Oh, di ka ba marunong kumatok? Kumatok ka muna bago ka pumasok sa kwarto ko. Nahihiya ka ba sa akin? Hindi ko naman alam na nakahubad ka eh. Ano bang kailangan mo? Nagbihis ng sando si Daryl at naupo sa kama. Gusto ko sanang dito matulog sa kwarto mo. Tabi tayo. Nasisiraan ka ba ng ulo? Hindi pwede yung kagustuhan mo, no? Sige na naman oh. Natatakot ako dun sa kwarto eh. Feeling ko may multo o aswang dun. Bahagyang natawa si Daryl, pero pinigilan niyang humalakhak dahil alam niyang magagalit ang babae sa kanya. Laking syudad ka pero naniniwala ka sa multo at aswang. Sa 27 years ko dito sa mundo, never pa ako nakakita ng multo o aswang, no? Lagi ko kasing naririnig yung mga kwento na ang aswang sa mga probinsya nakatira. Ay nako, kung ako sa'yo, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Kulang ka lang sa dasal kaya kung ano-ano yung naiisip mo. Natatakot pa rin ako eh. Kung gusto mo, dun ka na lang sa kwarto ko matulog. Alam mo, Sheena, hindi mo naiintindihan eh. Bawal magtabi ang babae at lalaki sa isang kama, lalo na't hindi pa sila kasal. Ano na lang sasabihin at iisipin ni nanay? Wala naman tayong gagawing masama eh. Depende na lang kung... Wala akong balak na gawin sa'yo mga bagay na yon. Kaya sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. At gusto ko na magpahinga. Maaga pa akong gigising bukas eh. Sige na nga. Nakangusong lumabas ng kwarto si Sheena. Nakasalubong pa niya si Gerald at tinanong nito kung ano ang nangyari sa kanya at nakasambakol ang mukha niya. Hindi niya sinagot ang lalaki at nagdadabog na isinara ang pinto ng kwarto. May topak na naman yata ang bruha. Kinabukasan, maagang nagpunta si Leona sa palayan. Habang abala sa paglalagay ng pataba sa mga tanim, narinig niyang tinatawag siya ni Daryl. Saglit siyang lumingon at saka muling itinuloy ang ginagawa. Oh, Leona, bakit ka naman biglang nawala kahapon? Napagod na kasi ako kaya umuwi na kami ni Emil. Di ka man lang nagpaalam sa akin. Iatid pa naman sana kita. Hindi na kita inabala pa. Baka magselos pa yung girlfriend mo eh. Girlfriend? Sino? Si Sheena ba? Sino pa nga ba? Yung dumating na tisay na bisita mo. Nagsiselos ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Leona at saka tumingin kay Daryl. Hinampas pa niya ito sa braso na agad namang nailaga ng binata. Buwang!
Bakit naman ako magsiselos? Sa tono ng pananalita mo, para ka nagsiselos eh. Huwag kang mag-alala kasi hindi ko naman... Gising ka na ba talaga? Umuwi ka kaya muna sa inyo at matulog ka ulit. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa utak mo eh. Sa narinig ni Daryl, hindi niya napigilang mapahagalpak ng tawa. Inis naman ang mababaka sa mukha ni Leona habang nakatitig sa binata. Bigla na lang nagbago ang aura ng mukha niya. Bakit sa tingin niya ay lalong gumagwapo sa paningin niya ang lalaki? Inalog niya ang ulo at kinurot ng magkabilang pisngi. Hindi maari na may maramdaman siya dito. Gising na gising ako, no? Kahit nga tulog ako, ikaw ang laman ng panaginip ko eh. Ay, ewan ko sa'yo, Daryl. Umalis ka na nga dito at gawin mo ng dapat mong gawin. Ang aga-aga nang bubwisit ka eh. Hindi naman ako nang bubwisit. Totoo yung sinasabi ko. Oo na, totoo na kung totoo. Hindi ko girlfriend si Sheena. Ayaw ko lang siyang paalisin dahil nahihiya ako na bastusin siya. Kahit papano, malaki ang utang na loob ko sa mga magulang niya lalo na nung nasa Maynila pa ako. Sinasabi ko lang para klaro ang lahat at hindi ka mag-isip ng kung ano-ano sa amin. Kahit sino naman na makakita sa inyo, hindi maiiwasan na pag-isipan kayo ng masama. Para namang hindi mo kilala ang mga tao dito sa baryo natin. Hindi pa nangyayari pero kumakalat na ang chismis. Alam ko pero wala akong pakialam sa kanila, no? Mas importante sa akin yung iniisip mo. Daryl, kaibigan kita. Gawin mo kung ano sa tingin mo makakapagpasaya sa'yo. Hindi ka na rin naman na bumabata. Nagsalita ang akala mo bata pa. Ganun ka rin naman eh. Hindi ka na rin bumabata, no? Pero kung titingnan, wala naman sa itsura kong tunay kong edad. Daryl! Magsasalita pa sana si Daryl pero nagulat siya sa pamilyar na tinig na tumawag sa pangalan niya. Sabay napalingon sina Daryl at Leona sa babaeng kumakaway at nakangiti habang patakbong lumalapit sa kanila. Eksaktong nakalapit si Sheena ay walang habas na kumapit ito sa braso ni Daryl. Hi! Alam kong busy kayo pero naiinip kasi ako sa bahay kaya naisipan kong pumunta dito. Sana nag-stay ka na lang sa bahay. Mainitan ka lang dito. Baka umitim pa yung balat mo. Okay lang naman. May dala akong sombrero at payong. Hindi mo kasama si Gerald? Ang sabi niya susunod siya eh. Maupo ka na muna doon. Leona, dito muna kami Tango lang ang isinagot ni Leona habang inahatid ng tanaw ang dalawang papalayo. Nakaramdam na naman ng inis si Leona habang nakatingin kay Sheena. Aminado siyang wala siyang panama sa babae lalo na kung kagandahan ng pag-uusapan. Bumalik siya sa ginagawa habang bumubulong-bulong na ginagaya ang maarting pagsasalita ni Sheena. Napapakamot na lamang sa likod ng ulo si Daryl. Hindi niya alam kung paano niya pauuwiin sa Maynila si Sheena. Pakiramdam niya, lalo lang siyang mahirapang dumiskarte kay Leona dahil kasama niya si Sheena. Alam naman niya na malaki ang gusto nito sa kanya. Umamin ito noon na nasa Maynila pa siya. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umalis sa trabaho roon at nagpa siyang bumalik sa baryo nila ay para tuluyang maiwasan ang dalaga. Wala siyang gusto rito at hindi niya yun kayang sabihin ng derechahan dahil ayaw niyang makasakit ng damdamin ng iba. Oh, bakit naman nagkakandahaba yung nguso mo? Gulat na napalingon si Leona sa lalaking nagsalita. Nakita niya ang nakangiting si Gerald. Bagyang nagsalubong ang kilay niya pagkakita sa lalaki. Ano naman ang ginagawa mo dito? Namamasyal. Wala akong magawa sa bahay nila Daryl Marami kang pwedeng gawin doon. Ang sabihin mo, hindi ka lang sanay sa buhay sa probinsya. Tama ka naman pero masarap tumira dito sa inyo kaysa sa Maynila. Medyo boring nga lang talaga pero masasanay din siguro ako. Mainit ang sikat ng araw. Sumilong ka at baka mangitim ka dyan. Gusto pa kitang makausap Ay, siya nga pala. Gerald nga palang pangalan ko. Hindi naman ako interesadong malaman ang pangalan mo. Lalong lumapad ang ngiti ni Gerald. Bakit karamihan sa mga probinsyana girl, mga masusungit? Hindi ko alam. Siguro dahil alam namin na hindi kayo mapagkakatiwalaan. Oops, below the belt na yan Huwag ka namang mag-judge. Hindi mo pa nga ako nakikilala Tulad ng sabi ko kanina, wala akong balak na kilalanin ka. Umalis ka na nga, inistorbo mo lang ako sa ginagawa ko.
Ang sungit mo naman. Pagkasabi ni Gerald ay tumalikod na siya at naupo sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Lalo namang nakaramdam ng inis si Leona sa lalaki. Hinayaan na lamang niya ito at ipinagpatuloy ang ginagawa sa palayan. Habang nakaupo si Gerald, walang puknat ang titig niya kay Leona. Lahat ng galaw nito ay sinusundan niya. Naaaliw naman siya sa nakikitang ginagawa ng babae. Hindi niya mapigilang mapangiti sa tuwing lilingon sa kanya ang dalaga at saka siya iirapan. Kapag naanginan niyang mata mo, baka hindi na yan bumalik sa dati. Tse, ewan ko sa'yo. Tanghali na oh. Ang mabuti pa, itigil mo muna yung ginagawa mo para makapagpahinga ka. Nang hindi natinag si Leona, saglit na umalis si Gerald. Umuwi siya sa bahay nila Daryl at kinuha ang pagkain ni Leona. Ah, kanino ba dadalhin yung pagkain na yan? Ibibigay ko po kay Leona. Mukhang may iba akong nararamdaman sa intensyon mo sa kanya. Gusto ko nga po siya pero lagi akong sinusungitan eh. Mabait na bata yung si Leona. Normal lang na masungit sa mga taong bagong kakilala lang. Sige po, Nay. Aalis po muna ako para hatiran si Leona ng pagkain. Maraming salamat po dito ha. Ay sige, mag-iingat ka. Panay ang paypay ni Leona gamit ang sombrero. Tagaktak din ang pawis niya. Habang nagpapahinga, bigla na lang niyang naramdaman ang presensya ng tao sa paligid. Paglingon niya, nakita niya si Gerald na papalapit sa kinauupuan niya. Napansin niya ang hawak nito na maliit na bag. Nang makalapit si Gerald ay unang napansin ni Leona ang namumulang pisngi ng lalaki. Surprise! Natira kita ng pagkain. Alam ko nagugutom ka na eh. Tara, kumain ka na muna. Kainin mo na yan. Pwede naman ako umuwi sa amin para dun kumain. Uy, magtatampo si Nanay Mercedes kapag hindi mo kinain tong niluto niya. Si Nanay Mercedes ang nagluto niyan? Oo, at saka siya ang nagsabi na dalang kita ng pagkain. Kung ayaw mo, di babalik ko na lang to at sasabihin kong... Akin na, kakainin ko yan. Natigilan naman si Gerald pero sa loob-loob niya, nagdiriwang ang puso niya. Inilabas ni Gerald ang mga pagkain at tahimik na inumpisahang kainin ni Leona ang kanin at ulam. Naramdaman naman ni Gerald na kumukulo na ang tiyan niya. Narinig yun ni Leona kaya naman napatingin siya sa katabi. Ang mabuti pa sabayan mo na akong kumain. Marami naman to, kasya na sa atin yan. Ha? Eh, hindi ba naman ako nagugutom? Pero, sige, kumain ka na lang dyan. Walang imik na kumuha ng isang plato si Leona sa kanilagyan ng kanin at ulam. Matama naman siyang pinapanood ni Gerald. Nagulat pa ang binata nang iabot sa kanya ng dalaga ang plato. Kumain ka na. Masarap ang may kasalo. Wala nga lang kutsara at tinidor. Magkamay ka na lang muna. Walang nagawa si Gerald kundi kunin ang plato. Tiningnan niya kung paanong magkamay at sumubo ng pagkain si Leona gamit ang mga daliri. Sinubukan niyang gayahin ang ginagawa nito pero lumulusot sa pagitan ng daliri niya ang ibang kanin. Natawa naman ng mahina si Leona. Hindi ako marunong magkamay kaya huwag mo akong pagtawanan dyan ha. Matututunan mo rin yan. Mas masarap kumain ng nakakamay kaysa gumagamit ng kutsara at tinidor. Nagpatuloy ang dalawa sa pagkain. Yun naman ang eksaktong eksena na naabutan ni Daryl. Aayain sana niya na sabay silang kumain ni Leona pero nakita niyang nakangiti at tumatawa ito habang kausap at kasalo sa pagkain si Gerald. Nakaramdam siya ng kalungkutan at saka pilit ng ngumiti. Tara na, kumain na tayo. Sino ba tinitingnan mo dyan? Hindi sumagot si Daryl. Nakita ni Sheena na masayang kumakain sina Gerald at Leona. Lihim namang napangiti ang dalaga. Ang bilis talaga kumilos ng pinsan ko. Nakadiskarte agad kay Leona. Mukhang nagkakamabutihan na sila. Tara na, kumain na tayo. May gagawin pa ako pagkatapos. Hindi mapuknat ang tawa ni Leona. Natatawa siya sa tuwing nahuhulog ang mga pagkain kapag isinusubo na ni Gerald. Aliw na aliw naman ang binata habang nakikita kung paano siyang pagtawanan ng dalaga. Hindi siya naiinis. Masaya nga siya dahil napapatawa niya ito. Habang nakatitig siya sa dalaga ay parang lalo itong gumaganda sa paningin niya. Sige lang, pagtawanan mo ako.
Kapag natuto kong kumain ng nakakamay, huyo ka sa akin talaga. Halatang halata na laki ka sa mayamang pamilya. Ang kalat mo kumain, no? Wala sa loob na pinunasan ni Leona ang gilid ng labi ni Gerald. May mga kanin kasi na nakadikit. Nabigla naman si Gerald sa ginawa ng babae. Kumain ka lang dyan ng kumain. Kung hindi mo talaga kayang magkamay, huwag mong pilitin. Gumamit ka na ng kutsara para makakain ka ng maayos. Samantala, habang magkasalong kumakain sina Sheena at Daryl, kapansin-pansin ang pananahimik ng binata. Mahinang tumikhim si Sheena habang naglalagay ng pagkain sa plato niya. Uy, baka naman pwede tayong gumala mamaya pagkatapos ng ginagawa mo dito sa palayan. Medyo naiinip na kasi ako eh. Patuloy lang sa pagsubo si Daryl. Hindi siya umiimik na parang hindi niya naririnig ang sinasabi ng katabi. Bakit bang tahimik mo? Baka naman gusto mong kumibo dyan. Doon lamang nagangat ng tingin si Daryl. Saglit niyang sinulya pa ng dalaga. Sinabi ko na busy ako eh. Magpasama ka na lang kay Gerald kung gusto mong gumala. Pagod na rin ako mamaya, pagka-uwi sa bahay. Pagod o ayaw mo lang talaga akong samahan? Hindi naman biro yung magtrabaho sa bukid. Subukan mo magtanim ng palay para malaman mo kung gaano kahirap ang ginagawa dito. Eh bakit parang bad mood ka? Dahil ba to kina Gerald at Leona? Hindi naman ako bad mood eh. Pagod lang siguro. Nag-iba ang mood mo simula nung makita mo silang dalawa na magkasama, no? Pwede ba, Sheena? Huwag ka na nga mangulit. Kumain ka na lang dyan. Sungit naman. Nang matapos kumain sina Daryl at Sheena, tumambay pa sila sa maliit na kubo habang nakaiga at nagpapahinga si Daryl. Samantalang sila Gerald at Leona ay nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay nila. Ang simple lang pala talaga ng buhay dito, no? Siguro, mamimiss ko ang buhay dito kapag bumalik na kami sa Maynila. Kailan ba kayo babalik sa Maynila? Hindi ko alam kay Sheena eh. Hindi pa niya nakakamit yung matamis na oo ni Daryl. Nililigawan ba niya si Daryl? Oo, patay na batay siya dyan kay Daryl. Dati pa, nung una niyang nakita yan, naging crush niya kagad. Akala ko nga sila na eh. Hard to get kasi tong si Daryl eh. Hindi kagaya ng ibang nakikilala ni Sheena na kapag nagustuhan niya, nakukuha niya kagad ang loob. Ang mabuti pa umuwi ka na. Itutuloy ko ng gagawin ko sa palayan namin. Ay sige, uwi muna ako ha. Pero babalikan kita mamaya para sunduin. Naku, wag na. Hindi mo na ako kailangan sunduin pa. Basta, susunduin kita mamaya. Okay, sige na, uwi na muna ako ha. Naantok ako eh, matutulog muna ako. Hindi na nakapagsalita pa si Leona. Tinanaw na lamang niya habang naglalakad papalayo si Gerald. 4:00 pa lang ng hapon, bumalik na si Gerald sa palayan. Hindi niya na naabutan si Leona kaya si Daryl ang tinanong niya. Oh, nasaan na pala si Leona? Nakauwi na ba siya? Kanina pa siya umalis. Magsusundo pa siya ng kapatid niya sa eskwelahan. Di mo lang niya sinabi sa akin. Hindi sana nasamahan ko siya. Hindi naman niya kailangan ng kasama eh. Kaya na niya kahit mag-isa lang siya na sumusundo sa kapatid niya. Alam mo bro, kung type mo si Leona, bakit hindi mo siya ligawan? Magkaibigan lang kami, no? Sarkastikong tumawa ng mahina si Gerald. Seryoso naman ang mukha ni Daryl habang patuloy sa ginagawa. Okay, sabi mo eh. So, pwede ko siyang ligawan kung sakali. Doon na tumigil sa ginagawa si Daryl saka seryosong tumingin kay Gerald. Bakit siya? Marami namang ibang babae dyan na pwede mong ligawan saka sure ako na may naiwan kang girlfriend sa Maynila, no? Si Leona kasi yung tipo ng babae na dapat seryosohin. Saka parang pang-wife material siya eh. Ay nako, tigilan mo si Leona ah. Kilala ko yung mga lalaking katulad mo. Kung sasaktan mo lang siya, mas mabuti pang wag mo nang gawin yung iniisip mo. Hindi mo ako kailangan pigilan, no? Alam ko ginagawa ko. O sige, diyan ka na nga. Alis na ako. Hindi na hinintay ni Gerald na sumagot pa si Daryl. Naglakad na siya palayo. Nagbabaka sakali na makasalubong niya si Leona. Si Daryl naman ay napapailing na lang. Sa isipin na may ibang manliligaw kay Leona ay parang gusto niyang bigwasan ng lalaki. Wala naman siyang karapatan na pigilan ito pero gusto lang niyang proteksyonan si Leona. Gabi, pagkatapos kumain ng hapunan ng magkapatid, ay nag-ayos na ng higaan si Leona. Si Emil naman
ay tahimik na nakaupo sa sofa at pinakikiramdaman ng sarili. Kanina pa siya nakakaramdam ng kakaiba sa sarili. Habang nasa eskwelahan siya ay parang inaapoy sa init ang loob ng katawan niya. Hindi naman niya masabi sa guro dahil baka kung ano ang isipin nito. Habang nakaupo siya ay muli na naman niyang naramdaman ang kakaibang init sa loob ng katawan. Walang lasa kanina ang kinakain niya pagkain ng niluto ng ate niya. Parang naghahanap siya ng ibang masarap na makakain. Naayos ko na ang higaan, tara na at mahiga ka na. Parang masama yata ang pakiramdam mo eh. Napagod lang po siguro ako, ate. Medyo marami po kaming ginawa sa school kanina eh. Kaya nga magpahinga ka na. Kung hindi mo kayang pumasok bukas, huwag ka munang pumasok. Pupunta na lang ako sa school mo para sabihin sa teacher mo na masama ang pakiramdam mo kaya ka absent. Sige po, ate. Nahiga na si Emil sa kama. Bumalik naman si Leona sa kusina para maghugas ng mga pinagkainan nila. Habang nakahiga si Emil, hindi niya mapigilan ang maglikot. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya para mawala ang init sa loob ng katawan. Hindi siya nakatiis kaya nagpaalam siya sa kapatid na maliligo para maging presko ang pakiramdam niya. Pumayag naman si Leona at nang matapos sa ginagawa ay nahiga na rin siya sa kama. Pagkatapos maligo ni Emil, nakita niyang mahimbing na natutulog ang ate niya. Naupo siya sa gilid ng kama saka itinapat sa kanya ang electric fan. Nagtataka na siya sa sarili dahil kahit naligo na siya ay naroon pa rin ang kakaibang init sa loob ng katawan niya. Maya-maya pa ay biglang kumulo ang tiyan niya. Nakakaramdam siya ng gutom kaya pumunta siya sa kusina para magbungkal ng pagkain sa kaldero. Nang maamoy niya ang ulam ay parang babaliktad ang sikmura niya. Tinakpan niya ang kaldero at kumuha ng tubig. Nang mainom niya ang tubig ay bigla naman niyang isinuka yun. Nanghihina na naupo siya sa lamesa habang iniisip kung anong kakaibang nangyayari sa kanya. Habang nakaupo at pinakikiramdaman ng sarili, tila may nag-uudyo kay Emil na lumabas ng bahay. Walang ingay na nakalabas siya ng bahay. Hindi niya alam kung saan siya eksaktong pupunta. Sa paglalakad, natanaw niya sa bakuran ng nadaan ng bahay ang mga manok na nasa kulungan. Parang nasabik si Emil. Bagya pang tumulo ang laway niya. Maya-maya pa ay nasa loob na siya ng bakuran. Maingat niyang hinablot sa loob ng kulungan ang isang manok saka may pananabik na kinain. Halos maubos niya ang kalahati ng manok. Nang makaramdam ng kabusugan, saka lamang niya napagtanto ang karimari-marim na ginawa. Parang maiiyak si Emil habang nakatitig sa mga dugo na nasa kamay at damit niya. Naisip niya kagad na malalagot siya sa ate niya kapag nalaman ang ginawa niya. Madali niyang binitiwan ng wala ng buhay na manok saka nagmamadaling lumabas sa bakuran. Habang naglalakad pa uwi, ay tanging kalituhan ang nasa isip ni Emil. Taimtim siyang nagdarasal na sana ay tulog pa ang ate niya. Pagka-uwi ni Emil, agad niyang hinubad ng damit at shorts saka itinago sa ilalim ng kama. Nagpalit siya ng damit at tahimik na nahiga sa tabi ng ate niya na mahimbing pa rin na natutulog. Kinabukasan, nagkakagulo sa labas ng bahay nila Mang Ariel. Nang umagang yun, patay na alaga niyang manok ang nabungaran niya. Nasa labas na yun ang kulungan at kalahati na lang ng katawan ang natira. Ang unang pumasok sa isip ni Mang Ariel ay baka may mabangis na hayop na nakapasok sa bakuran na siyang kumain ng kanyang alaga. Nang malaman yun ng mga kapitbahay ay nakaramdam sila ng takot para sa mga alaga nila kagaya ng manok, baboy at kambing. Pagka-uwi ni Aling Mercedes galing sa talipapa ay agad niyang naabutan sina Gerald at Sheena na kumakain ng pandesal sa lamesa. Agad namang tumayo si Gerald para kunin ang mga pinamili ng ginang. Alam niyo ba na may nasagap akong balita kanina? May isang kapitbahay natin na kinain ng alaga niyang manok. Hindi pa nga lang matukoy kung anong klaseng mabangis na hayop ang kumain sa manok niya. Hindi po kaya malaking ahas o sawa ang kumain? Hindi sawa o ahas kasi hindi naman kinain ng buo eh. Ano naman kaya klaseng hayop ang gumawa nun? Nako, huwag niyo pong sabihin na may mga bayawak dito. Tsak na hindi din bayawak ang gumawa nun
Kasi bulok na karne ang gusto nun kainin. Kung ganun o, anong hayop naman ang gumawa nun? Huwag kang matakot, iho. Pero ang hinala ng isang nakausap ko kanina na kapitbahay rin baka aswang daw ang gumawa nun. Biglang nang dilat ang mga mata ni Gerald. Napalingon naman si Sheena sa ginang. Aswang o? Totoo po ba na may aswang dito sa lugar ninyo? Yun lang naman ang sapantahan ng nakausap ko pero sa tagal naming nakatira dito, wala pa naman ako nakikitang aswang. Wala naman talagang aswang, no? Gawa-gawa lang ng matatanda dati ang kwento tungkol dyan para gawing panakot sa mga bata para hindi na sila naglalaro at lumalabas sa gabi. Nung bata pa ako, maraming kwentong aswang ang tatay ko. Totoong nakikita siya, kaya hindi niya kami pinapayagang lumabas dati lalo na sa gabi. Maniniwala lang ako kapag nakita na mismo ng dalawang magagandang mata ko. Mabuti pa siguro, Sheena. Bumalik na tayo sa Maynila. Sarkastikong napangiti si Sheena. Alam niyang matatakotin ang pinsan. Hindi pa tayo uuwi, saka huwag kang manakot. Kalalaki mong tao, duwag ka. Saka manok naman ang kinakain nila, hindi naman tao, di ba? My goodness! Hihintay pa ba natin na tao ang kainin niya? Sira! Kung aswang talaga yon, di sana tao nga ang kinain. Yung mga napapanood natin, tao ang kinakain nila lalo na ang buntis. Mabango sa kanila yan. Hindi ako nanonood ng mga horror kaya hindi ko alam. Puro porn kasi ang pinapanood mo. Gagi! Tumahimik ka nga! Yung bunganga mo, nakakaya kay Nanay Mercedes oh. Totoo naman Gusto mo kwentuhan pa kita kung ano ang mga kinukwento ni Lolo sa akin dati? Hindi na, ayaw ko. Baka isipin ko lang yan. Tumawa ng nakakaloko si Sheena sakay pinagpatuloy ang pang-aasar sa pinsan. Napapangiti naman si Aling Mercedes sa nakikitang masayang asaran ng dalawa. Ay, bumili nga pala ako ng baboy. Ano pa ang gusto niyong luto ko dito? Baka kasi nagsasawa na kayo sa gulay at isda Sinigang na baboy po, yan po ang masarap dyan. Ako kahit ano po, hindi ako pwedeng mamili at mag-inarte sa ulam at baka magalit na naman si Daryl sa akin. Mamaya dadala ko si Leona ng pagkain. Ikaw ba? Siyempre, dadalhan ko rin si Daryl, my loves. Paano niya ako magugustuhan kung hindi ako magiging sweet at masikaso sa kanya? Natawa naman si Gerald sa kapinisil ng pisngi ng babae. Inis at busangot na pinalis ni Sheena ang kamay ng pinsan. Aray, ano ba? Yan ka na naman sa pagpisil sa pisngi ko. Napaka-cute mo kasi. Diyan ka na nga, kainis ka. Lukot pa rin ang mukha ni Sheena hanggang makapasok siya sa loob ng kwarto. Kinuha niya ang salamin at saka tinitigan ang mukha. Kinuha niya ang lipstick sa bag at saka nagpahid ng lipstick sa labi. Samantala, pagkagaling ni Leona sa eskwelahan ni Emil ay narinig niya ang kumakalat na balita tungkol sa kinain na alagang manok ni Mang Ariel. Hindi na siya masyadong nakipag-usisa dahil kailangan pa niyang pumunta sa bukid. Umuwi muna siya sa bahay para kumustahin ang kapatid. Naabutan pa niya itong nakahiga sa kama at nakatalukbong ng kumot. Emil, bumangon ka na para makakain ka na ng almusal. Binili kita ng gamot para mainom mo na to at umayos ang pakiramdam mo. Inaantok pa po ko, ate. Matulog ka na lang ulit pagkatapos mong kumain at uminom ng gamot. Tara na, sabayan mo na ako at pupunta pa ako sa bukid. Tamad na tamad ang pakiramdam ni Emil na mga sandaling yon. Wala naman siyang nagawa kaya bumangon na siya at naupo sa harap ng lamesa. Binili kita ng gatas ng kalabaw. Ano bang gusto mo? May sopas at pandesal din akong dala. Parang busog pa po ko, ate. Paanong busog? Kagabi nga, konti lang ang kinain mo Hindi maisatinig ni Emil na kaya sa busog ay dahil kinain niya ang alagang manok na nadaanan niya kagabi. Wala lang po akong ganang kumain. Ito na lang po munang gatas ng kalabaw ang iinumin ko. Sige, basta kapag nagutom ka, kainin mo na lang tong sopas o pandesal. Basta hapon na ako makakauwi. Mamayang tanghali, inumin mo rin tong gamot. Huwag mong kalimutan, ha? Opo, ate. Habang kumakain ay tinititigan ni Leon ang kapatid. Nakita niya na muntik pa nitong niluwa ang gatas ng kalabaw. Hindi lang natuloy nang makita ni Emil na nakatingin ang ate niya sa kanya. Ininom ni Leon ang gatas na nasa tasa. Ayos naman ang lasa nitong gatas. Bakit parang panis yung ininom mo at muntik mo pang iluwa? Iba lang po talaga ang panlasa ko ngayon, ate.
Ayaw ko na pong inumin yung gatas. Para po akong masusok eh. Pagkasabi ni Emil ay mabilis itong tumayo at pumunta sa lababo para sumuka. Malapot na laway at kaunting gatas ang isinuka nito. Nag-aalala naman na hinagot ni Leona ang likod ng kapatid. Gusto mo ba ipa-check up kita? Nag-aalala tuloy ako sa iyong bata ka eh. Hindi ako sanay na nagkakasakit ka. Wag na po ate. Magiging maayos din naman po ako. Sigurado ka ba, Emil? Hindi ba masakit ang tiyan o sikmura mo? Hindi naman po ate. Nang masiguro ni Leona na maayos na ang pakiramdam ng kapatid, ay saka siya umalis para pumunta sa bukid. Titingnan niya ang iba pang mga gulay na tanim niya. Pagdating sa bukid, agad siyang namitas ng mga gulay kagaya ng okra, talong, sitaw at mga kalamansi. Masayang masaya siya dahil may maiuulam na sila kung sakali. Mukhang masayang masaya ka. Anong meron? Agad na napalingon si Leona. Nakita din niya ang nakangiting si Darrell. Tagaktak ang pawis nito at bagyang basa ang kwelyo ng damit. Naani ko na kasi ang mga gulay na tanim ko. Gusto mo bigyan kita? Aba, hindi ko tatanggihan yan. Alam mo naman si nanay, mahilig sa gulay. Kamusta si Aling Mercedes? Okay naman si nanay. Masaya at abala siya lalo na ngayon dahil may bisita kami sa bahay. Ay, teka. Bakit pala tinanghali ka na ng punta rito? Inasikaso ko pa kasi si Emil. Masama ang pakiramdam. Kanina nga sumuka siya eh. Napainom mo na ba ng gamot? Oo, binilhan ko siya. Kapag bukas masama pa rin ang pakiramdam niya, baka ipa-check up ko na siya sa center natin. Mas mabuti pa nga para gumaling na siya. Ay, siya nga pala. Alam mo ba yung balita tungkol daw dun sa manok ni Mang Ariel na kinain ng mabangis na hayop? Ayun ba? Oo, narinig ko kanina pero hindi na ako nag-usisa pa dahil nagmamadali nga akong umuwi. Tingin mo ba mabangis na hayop talaga yung may gawa nun? Hindi ko masabi lalo na at hindi ko naman nakita yung itsura ng manok. Halos kalahati raw ng kinain sa katawan kaya yung iba, ang sabi, baka aswang daw yung gumawa nun eh. Sa narinig ay biglang naging alerto si Leona. Magkahalong gulat at pagtataka ang mababaka sa mukha niya. Alam naman natin na walang aswang dito sa baryo natin. Kaya paanong aswang ang may gawa? Yun na nga eh. Hindi ko rin alam kung saan galing yung ideya na yun. Kung sakali nga na may aswang dito sa baryo natin, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Basta, wag lang niya akong gagalawin pati ang pamilya ko. Hindi ko naman sila gagawa na masama. Bakit mo pala naitanong? Wala naman. Naisip ko lang itanong. Lumipas ang ilang oras, namalaya ng dalawa na tanghali na. Balak na sana nitong umuwi pero natanaw nila ang dalawa na sina Gerald at Sheena na may dalang bayong. Nagkatinginan naman sina Darrell at Leona saka sinalubong ang magpinsan. Dinala namin kayo ng pagkain. Si Nanay Mercedes ang nagluto nito. Tara, sabay-sabay na tayong kumain. Agad na lumapit si Sheena kay Darrell, saka humalik sa pisngi nito. Nabigla naman si Leona pero hindi siya nagpahalata. Uy, pawis na pawis ka. Sakto may dala akong damit na pamalit mo. Magpalit ka muna ng damit para mapunasan ko ang likod mo. Habang inaasikaso ni Sheena si Darrell ay nakaramdam ng panibugho si Leona. Hindi mapigtas ang titig niya sa dalawa na kung titingnan ay parang mag-asawa na. Wag ka na mainggit. Gusto mo, balitan din kita ng damit at punasan ko ang likod mo? At bakit mo naman gagawin yun? Kaya kong punasan ang likod ko. Mahinang natawa si Gerald habang inilalabas ang mga dalang pagkain sa bayong. Masama naman ang pagkakatingin ni Leona sa binata. Wag ka na magalit. Pinibiro lang naman kita eh. Tara na, kumain na tayo. Habang mainit pa tong sabaw oh. Dumulog na ang apat sa lamesa. Magkatabi sina Sheena at Darrell. Kulang na lang ay subuan ng babae si Darrell. Sina Gerald at Leona naman ang magkatabi. Todo asikaso rin si Gerald sa dalaga. Tahimik silang kumain kahit puno ng tensyon ang buong paligid. Nang matapos kumain, ay agad na nagpaalam ang magpinsan na uuwi na. Naiwan sina Leona at Darrell sa loob ng kubo. Gusto sana kausapin ni Darrell ang babae pero napansin niyang tahimik ito at parang umiiwas sa kanya. Maya-maya ay nagpaalam na si Leona na itutuloy na ang pag-harvest sa bukid.
Pagka-uwi ni Leona, napansin niya na masigla na ang kapatid. Naabutan niya itong naglalaro ng laro ang robot. Nang makita siya ni Emil, ay agad itong tumayo at nagmano sa kanya. Emil, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na po ako, ate. Mabuti naman kung ganon. Tiningnan ni Leona ang nakatakip na pagkain sa lamesa. Napangiti siya nang makita na kaunti na lang ang natirang pandesal. Ibig sabihin ay kinain ng kapatid niya ang sopas at ilang piraso ng tinapay. Ate, okay lang po ba na hindi muna ako papasok bukas? Kung hindi mo pa kayang pumasok, huwag mong pilitin ang sarili mo. Magpagaling ka muna ng husto, ha? Opo, ate. Lumipas ang ilang araw. Nakakapasok na rin si Emil sa eskwela habang si Leona ay patuloy na nagtatrabaho sa bukid. Maayos naman ang pamumuhay ng magkapatid hanggang sa isang gabi ay muli na namang nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng katawan si Emil. Biling baliktad siya habang nakahiga sa kama. Si Leona naman ay mahimbing na natutulog kaya hindi niya namalaya ng kakatwang nangyayari sa kapatid. Tahimik na bumangon si Emil at kagaya dati ay parang may nag-uudyok sa kanya na lumabas ng bahay. Habang naglalakad ay nakasalubong niya ang isang brown na aso. Nang makita yun ay kumalamang sikmura niya at tumulo na naman ang laway niya. Pakiwari niya ng mga oras na yon ay para siyang nakakita ng masarap na pagkain. Agad niyang dinamba ang aso at saka walang habas na kinagat yun para kainin. Halos na pangalahati niya ang laman ng aso at naubos niya ang laman loob nun. Nabusog siya kasabay ng nararamdamang kasiyahan at inihagis niya sa gilid ng daan ang wala ng buhay na aso. Pagka-uwi ni Emil ay muli niyang hinubad ang mga suot at saka itinago sa ilalim ng kama. Naligo rin siya para hindi siya maamoy ng ate niya. Nang masiguro na malinis na ang buong katawan, ay parang walang nangyari na bumalik siya sa higaan. Yumaka pa siya sa ate Leona niya at nakangiting ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, napansin ni Leona na masaya ang aura ng kapatid. Kapag gano'n na nakikita itong masaya ay triple ang saya na nararamdaman rin niya. Nang matapos magbihis si Emil ay naglakad na sila para pumunta sa eskwelahan. Habang naglalakad ay nakita nila ang nagkukumpulang mga tao sa gilid ng daan. Narinig nila na isang aso ang nakitang wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Ang sapantahan ng mga tao ay muli na namang nanalasa ang mabangis na hayop. Hindi na masyadong nag-usisa pa si Leona. Si Emil naman ay nanliit ang mga mata sa pagkakatingin sa walang buhay na aso. Sa loob-loob niya ay alam niyang siya ang salarin sa pagkamatay ng aso. Nakaramdam siya ng guilt at takot na mga sandaling yon. Pero hindi niya ipinahalata sa ate niya. Tsak na kapag nalaman nito ang ginagawa niya ay baka masaktan siya nito. Hindi lang niya kayang pigilan ang nararamdaman. Nagpatuloy sa ganoong gawain si Emil. Hindi naman nahahalata ni Leona ang kababalaghang ginagawa ng kapatid. Dahil sa pagod sa pagtatrabaho sa bukid, kaya naman mabilis siyang iginugupo ng antok sa gabi. Doon naman sumasalisin ng laba si Emil. Purong hayop lang ang kinakain niya. Hindi na niya maawat ang sarili sa tuwing kakalamang sikmura at makakaramdam ng kakaibang init sa loob ng kanyang katawan. Mas masarap na sa kanya ang laman at dugo ng mga hayop na kinakain niya. Dalangin na lang niya na sana'y hindi siya mahuli ng ate niya. Isang umaga, masayang pumunta si Gerald sa bukid. Nakita naman niya kaagad ang sadya. Walang iba kundi si Leona na abala sa pagtatanim ng mga bagong bili na buto. Magandang umaga, Leona. Ano naman ang kinaganda ng araw, Aber? Ikaw, mas maganda ka pa dito sa mga bulaklak na dala ko eh. Seryosong nilingon ni Leona ang binata. Agad niyang nakita ang hawak nitong mga bulaklak na may iba't ibang kulay. Tanggapin mo, para sa iyo itong mga bulaklak na pinitas ko. Hindi pa ako patay para alayan mo ng mga bulaklak na yan. Natawa naman si Gerald sa sinagot sa kanya ng babae. Alam mo, Leona, matagal na ako may gusto sa iyo eh. Magpapaalam sana ako na baka pwede kitang ligawan. Ha? Naku, baka naman nahihibang ka na o baka mataas ang lagnat mo. Uminom ka kaya ng gamot? Eto naman, seryoso ako sa sinasabi ko eh. Kaya lang, hindi ako nagpapaligaw.
So, busted na ako kagad? Grabe naman. Bigyan mo muna ako ng chance para mapatunayan na totoo yung sinasabi ko. Sa ganda mong lalaki, tsaka ko na marami kang naiwang girlfriend sa Maynila. Oy, aminin mo. Nagugwapuhan ka rin sa akin, no? Hindi ah. Hindi kagaya mong tipo ko. Ouch! Napaka-prangka mo naman magsalita. Hinay-hinay ka naman. Sinasabi ko lang ang totoo para hindi ka na umasa sa wala. Sa iba mo na lang ibaling yung pagkagusto mo. Marami namang ibang babae dyan eh. Maraming ang iba pero ikaw ang gusto ko. Hindi nga kita gusto. Kahit sabihin mo na hindi mo ako gusto, gagawin ko ang lahat para magustuhan mo ako. Oh, tanggapin mo. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Leona. Hindi niya alam kung maiinis siya o matatawa sa mga sinabi ng binata. Wala siyang nagawa ng iduldul sa kanya ni Gerald ang mga bulaklak saka ito nagmamadaling umalis. Natitigan na lamang niya ang mga bulaklak at wala sa hinagap na inamoy ang mga yon. Yun naman ang eksaktong nadatnan ni Darrell. Sa pagkakatitig kay Leona ay bagya siyang nakaramdam ng selos at kirot sa dibdib. Nang gabing yun ay naisipan ng magkapatid na Leona at Emil na tumambay sa labas ng bahay. Ninamnam nila ang sariwang hangin habang nagkukwentuhan. Ate, hindi mo po ba talaga gusto si Kuya Gerald? Ano bang klaseng tanong yan? Parang bagay din naman po kayo eh. Saka halata naman na malaki ang pagkagusto niya sa iyo. Pinandilata ng mga mata ni Leona ang batang kapatid. Naku, mukha naman babaero ang lalaking yun. Baka masaktan lang ako kung sakali. Huwag ka mag-alala, ate. Kapag sinaktan ka niya, kakagatin ko siya. Ay naku, yan ang wag mong gagawin. Baka malaman nilang sikreto natin. Biro lang po, ate. Pero seryoso po ako na kapag sinaktan at niloko ka niya, gaganti kita ah. Nakangiting tinitigan ni Leona ang bata sa kamarahang inaplos ang buhok nito. Kaya ko naman ang sarili ko, Emil. Hindi mo kailangan gawin yan para sa akin. Hanggat maaari, ayokong gumawa ka ng masama na alam kong ikakapahamak mo. Mahal lang po kita, ate, kaya ako po naisipan na sabihin yun. Mangako ka sa akin, Emil, na kahit anong mangyari, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo. Ilang segundong lumipas bago nakasagot si Emil. Opo, ate. Pangako po. Ayos lang sa akin kahit tumandang dalaga ako, basta ang importante, kasama kita. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, Emil. Maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin, ate. Niyakap ni Emil ng mahigpit ang ate niya. Hindi niya napigilan na tumulo ang luha dahil gumugulo sa isip niya ang kababalaghang ginagawa sa gabi. Kagaya ng mga oras na yon, bigla na naman siyang nakaramdam ng ibang init ng katawan. Alam niya na naghahanap na naman ng makakain ang ibang katauhan na nasa loob niya. Gustuin man niyang sabihin sa kapatid ang kakaibang nangyayari sa kanya, pero pinili niyang ilihim para hindi ito mag-alala sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na kapag handa na siya ay saka niya sasabihin sa kapatid ang lahat. Isang buwan ang matuling lumipas. Nagpatuloy pa rin si Gerald sa panliligaw kay Leona. Kahit na anong taboy na gawin ng dalaga dito, ay patuloy pa rin siyang sinusuyo nito. Pinipigilan ni Leona na mahulog ang loob dito dahil kung titimbangin ay matimbang pa rin ang pagkagusto niya kay Darrell. Gabi, muli na namang nakaramdam ng kakaibang init sa loob ng katawan si Emil. Hindi siya mapakali kaya naman nang makitang natutulog ng mahimbing ang ate niya ay mabilis siyang lumabas ng bahay. Mabibilis ang bawat kilos sa takbang ni Emil para makahanap siya kaagad na makakain para sa gabing yun. Samantala, bigla namang naalimpungatan si Leona at pagdilat ng mga mata ay napansin niya kaagad na wala ang kapatid sa tabi. Hinanap niya ito sa buong bahay pero wala ang bata kaya naman biglang may bumundol sa dibdib ni Leona. Nakaramdam siya ng matinding kaba kaya agad siyang lumabas ng bahay para hanapin ang kapatid. Agad namang nakakita si Emil ng malalantakan. Isang kambing na nakatali sa loob ng bakuran. Malaki ang tiyan nito at sa tingin niya ay buntis pa ang nasabing hayop. Bago pa ito mag-ingay ay agad na nilantakan ni Emil ang kambing. Animo, ilang araw siyang hindi nakakain sa sobrang sabik sa laman ng kambing. Habang abala sa pagkain si Emil ay nakita naman siya ni Leona sa ginagawa nito.
Matinding pagkabigla ang mababaka sa mukha ng dalaga. Natulo siya sa kinatatayuan habang naririnig kung paanong hilahin ni Emil ang balat ng karne ng kambing gamit ang bibig nito. Emil, Natigilan si Emil nang marinig ang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Lumingon siya at nakita ang kapatid na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang nabitiwan ng wala ng buhay na kambing. Ate? anong ginagawa mo? Wala sa sariling tumayo si Emil at lumapit sa kapatid. Halos maluha-luha naman si Leona habang tinititigan ng nagkalat na dugo sa labi at damit ng nakababatang kapatid. Sorry po ate, hindi ko po sinasadya. Umuwi na tayo. Saka ka magpaliwanag sa akin. Pagka-uwi ay tahimik lamang ang bata habang hindi nakatingin ng diretso sa mukha ni Leona. Nagpapakiramdaman ng dalawa. Kailan pa to nagsimula, Emil? Ikaw rin ba ang pumatay at kumain sa napapabalita no na manok at aso at iba pang mga hayop dito sa baryo natin? Magsabi ka ng totoo. Ang ayoko sa lahat, sinungaling! Opo ate, ako nga po ang may gawa nun sa mga hayop na nakikita ko sa labas. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na nagsisimula ng sumibol ang pagiging aswang mo? Sorry po ate, huwag ka na po magalit. Hindi ko naman po ginustong ilihim eh. Nalilito lang po ako sa nararamdaman ko noon. Ayaw ko lang po na mag-alala kayo kaya hindi ko na sinabi. Akala ko kasi lilipas din ito eh. Hindi ko naman alam na... Naku, talagang bata ka oh. Paano kung may makakita sa'yo kaya nahuli ka na may-ari ng bahay na pinapasok mo? Hindi ko maisip kung anong pwede nilang gawin sa'yo kapag nagkataon. Nag-iingat po ko ate para hindi mahuli. Emil, hindi araw-araw Pasko. Hindi natin masasabi ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Kailangan mong labanan ang sarili mo para hindi ka nakakain ng mga karne ng hayop. Di ba aswang tayo ate? Paano mong napigilan at nalabanan ng pagiging aswang mo para hindi ka kumain ng karne ng hayop o ng tao? Nagpakawala ng malalim na hininga si Leona. Tinuruan ako ni nanay at tinulungan niya ako para hindi masabik sa pagkain ng hilaw at sariwang karne. Gusto niya maging tao pa rin ako. Tayo, kahit na nalahian tayo ng pagiging aswang. Tulungan mo ko ate. Gusto ko na rin pong matigil to eh. Hindi napigilan ni Emil na mapahikbi. Tumulo ang luha niya sa pisngi. Nahabag naman si Leona kaya lumapit siya sa kapatid at mahigpit itong niyakap. Marahan niyang hinagod ang likod nito. Tumahan ka na. Nangyari na ang nangyari. Ang importante, nalaman ko agad ang nangyayari sa'yo. Kaya pa nating baguhin yan, Emil. Magtiwala ka lang din sa sarili mo na kaya mo. Pakiramdam ko ate, napakasama akong tao dahil sa ginawa ko. Huwag mong isipin na masama ka. Hindi mo lang naiintindihan ang pagbabago nangyayari sa'yo. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo na uulitin ang ginawa mo. Marahang tangulang ang isinagot ni Emil. Nang gabing yon ay ikinuwento lahat ni Emil ang mga ginawa niya. Ipinakita rin niya dito ang mga damit na puro dugo na itinago niya sa ilalim ng kama. Ilang araw ang lumipas, binabantayan ni Leona ang kapatid lalo na sa gabi kaya naman madalas siyang puyat. Mabuti na lamang na nakikinig at sumusunod ang kapatid niya sa lahat ng bilin niya rito. Na kapag sinusumpong ang pagkaaswang ni Emil ay tinitis nito ang gutom. Hindi siya lumalabas at kinakain ng mga lutong pagkain na inihain ng ate niya sa kanya. Isang umaga, kahit puyat at masakit ang mga mata, ay nagpunta pa rin si Leona sa bukid. Napansin naman agad siya ni Daryl na parang matamlay. "Oh, masama ba pakiramdam mo?" Hindi naman. Medyo napuyat lang ako kagabi. "Saan ka naman napuyat?" Si Emily kasi. Hindi na naituloy ni Leona ang sasabihin niya. Muntik na niyang masabi sa binata ang tungkol sa lihim nilang pagkatao. Ano bang nangyari kay Emil? May sakit ba siya? Oo. May sakit nga siya. Magdamag ko siyang binantayan hanggang bumaba ang lagnat niya. Napilitang magsinungaling ni Leona para hindi na magtanong pa ang binata. Kawawa naman yung batang yun, no? Pansin ko, napapadalas yata ang pagkakasakit niya. Napapagod sa dami ng ginagawa sa eskwelahan, saka panahon na rin siguro. Uulan, tapos sa araw, tapos uulan ulit.
Dalawin ko nga siya kapag hindi ako busy. Hindi na kailangan. Maayos naman na siya. Namimiss ko na rin yung batang yun, no? Matagal ko na rin siyang hindi nakikita eh. Nang gabing yun ay napagpasyahan ni Daryl na bisitahin ng magkapatid. May dala siyang ulam na niluto ng nanay niya. Akma na sanang kakatok si Daryl nang matigilan siya dahil naririnig niya na parang may kumusyon na nangyayari sa loob ng bahay ng magkapatid. Naririnig niya na sumisigaw si Leona habang may iba na siyang naririnig na parang boses na nagwawala at umiiyak. Naisipan ni Daryl na sumilip sa bintana at laking gulat niya nang makita si Leona na nakaupo sa sahig habang yakap si Emil. Hinihintay niya kung bakit ganun ang itsura ng dalawa hanggang unti-unti niyang nakita na nagbabagong itsura ni Emil. Panay naman ang tulo ng luha ni Leona habang maigpit na yakap pa rin ang bata. Hindi nakatiis si Daryl kaya naman pumasok na siya sa loob ng bahay. Gulat naman si Leona habang nakatingin kay Daryl. Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari kay Emil? Dali natin siya sa ospital. Parang awa mo na. Hindi siya pwedeng makalabas at hindi siya matutulungan ng ospital. Nakita ko na nagbagong anyo niya. Baka hindi na si Emil yan ha. Lumayo ka sa kanya at baka saktan ka niya. Hindi ako magagawang saktan ni Emil. Isara mo ang pinto at baka may ibang makarinig at makakita sa amin. Bigyan mo lang ako ng oras at pagkakataon para makapagpaliwanag sa'yo. Hating gabi na nang kumalma si Emil at bumalik sa dati ng itsura nito. Hindi pa rin makapaniwala si Daryl sa mga revelasyong nalaman na inamin sa kanya ni Leona. Sa tagal niyang kaibigan at nakakasama ang babae, ay meron pala itong itinatagong lihim. Maiintindihan ko kung pagkatapos nito iiwas ka na at hindi mo na ako kakausapin. Sana lang ipangako mo na walang ibang makakaalam tungkol dito. Yun na lang ang tanging pakiusap ko sa iyo, Daryl. At bakit naman kita iiwasan? Hindi yan sapat na dahilan para hindi na kita kausapin. Makakaasa ka na wala akong pagsasabihan ng sikreto niyong magkapatid. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Oo, saka umuwi ka na. Tsaka ko na hinahanap ka na ni Nani Mercedes. Baka kung anong isipin niya. Sigurado ka ba na okay lang kayo dito? Baka kasi kailangan mo ng kasama Ayos lang ako dito. Sige na, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay may isang tao na nakaalam at nakarinig sa lahat ng pinag-usapan nila. Walang iba kundi si Sheena. Nag-alala kasi ito dahil anong oras na ay hindi pa nakakauwi si Daryl, kaya nagpasya siyang sundan ito sa bahay nila Leona. Nalaman niya ang sikreto ng magkapatid. Nang mapansin na palabas na ng bahay si Daryl, ay nagmamadaling umalis si Sheena sa labas ng pinto. Mabilis itong tumakbo pabalik sa bahay. Pagdating sa bahay nila Daryl ay diretso siyang pumasok sa kwarto at nagkunwaring tulog. Nang makauwi naman si Daryl ay sinilipan niya si Sheena sa kwarto nito. Nang makitang maimbing na itong natutulog ay saka lamang siya pumasok sa sariling kwarto. Naiga siya at binalikan sa isip ang lahat ng mga sinabi ni Leona sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta si Daryl sa bukid. Tahimik namang sumunod si Sheena sa kanya. Nagtaka pa ang babae dahil hindi niya nakita si Leona sa bukid. Panay ang linga niya sa paligid. At baka naroon lang ito pero napasigaw siya ng malakas nang gulatin siya ni Daryl. Ay, ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Kanina ko pa napapansin na sumusunod ka May patago-tago ka pang nalalaman ha. Pwede mo naman sabihin na gusto mong sumama dito sa bukid Ay, kasi baka ayaw mo na nandito ako. Si Leona lang naman ang gusto mong kasama Kung ano-ano iniisip mo. Patalik kong kaibigan si Leona, kaya madalas talaga kaming magkasama. Tatapatin na kita, Daryl. Gusto kong bumalik sa Manila pero gusto kong kasama kita kapag umuwi ako sa amin. Please, pumayag ka na magsama tayo. Handa akong pakasalan ka at bigyan ng marangyang buhay. Hindi ka na maghihirap sa pagtatrabaho dito sa bukid. Mamahalin kita ng sobra ng higit pa sa buhay ko. Alam mo matagal na akong tutol sa alok mong yan Matagal ko nang sinabi na wala kang mapapala sa akin. Hindi ako ang lalaking nararapat sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Hindi ko kayang ibaling sa ibang pagmamahal ko. Sorry talaga, Sheena. Ayaw kitang saktan pero uulitin ko.
Humanap ka na lang ng iba dahil wala talaga akong nararamdaman para sa iyo eh. Ayaw man ni Daryl na saktan ng kalooban ng dalaga pero wala siyang magagawa. Ayaw niyang umasa ito sa wala sa kanya. Nangilid naman ang mga luha sa mata ni Sheena. Nasaktan siya sa sinabi ni Daryl. Akala niya ay matututunan siya nitong mahalin pero nagkamali siya. Nabalot ng galit at hinanakit ang puso niya. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ang binata. Tumakbo na siya ng mabilis habang umiiyak. Sa loob-loob niya ay kung hindi mapupunta sa kanya si Daryl, mas mabuti pa na walang makikinabang dito. Isang paraan ang naisip niya, baka sakaling magbago ang isip nito. Kinabukasan, nagulantang ang magkapatid na sina Emil at Leona dahil may mga tao na nasa labas ng bahay nila. Sumisigaw ang mga yon na salot at aswang habang binabato ang bahay nila. Nakaramdam na matinding kaba si Leona, kaya naman inutusan niya ang kapatid na huwag lalabas. Kahit may pangamba at takot, ay matapang na nilabas ni Leona ang mga taong sumisigaw sa labas ng bahay niya. Ano bang problema nyo? Nakakaistorbo kayo ng mga taong nagpapahinga. Hindi inaasahan ni Leona ang gagawin ng mga kapitbahay. Pinagbababato siya ng mga ito habang galit na sumisigaw na aswang silang magkapatid at salot sa baryo nila. Para maiwasan na matamaan sa mukha ng bato, ay tinakpan niya ang mukha gamit ang mga kamay. Maya-maya, bigla na lamang siyang binuhat at pinagtulungang talian ng mga kapitbahay nila. Gustuhin mang lumaban ni Leona pero hindi niya magawa dahil naunahan siyang itali. Pakawalan niyo ako dito! Kung sino man ang nagsabi at nagpakalat na aswang kami magkapatid, pues! Nagkakamali kayo! Ngunit bulag at bingi ang mga tao sa pakiusap niya. Pinagtulungan siyang buhatin at saka itinali sa isang malaking puno sa loob ng gubat. Bago makalayo si Leona, ay nakita pa niyang tumatakas ang kapatid. Lumabas ito sa pintuan sa kusina nila at saka mabilis na tumakbo palayo. Nakaramdam na magkahalong takot at pangamba si Leona para sa kapatid. Pipi siyang nagdadalangin na sana ay hindi makita o mahuli ang kapatid niya. Mas gugustuhin niya na siya na lang ang mapahamak. Agad namang nabalitaan nila Gerald at Daryl ang nangyari kay Leona. Humahangos na dumating si Aling Mercedes para ibalita sa mga kasama sa bahay ang nangyari sa dalaga. Habang nakikinig si Sheena ay lihim siyang napapangiti. Kapag nawala na sa landas niya si Leona ay masosolo na niya si Daryl. Ang babae na lamang ang kalaban niya at kahati niya sa puso ng binatang iniibig. Napansin naman ni Gerald ang masayang reaksyon ni Sheena. Kinutuban siya na baka meron itong kinalaman sa nangyari kay Leona. Nang makaalis si Daryl ay agad na nilapitan ni Gerald ang pinsan. Ano na naman ba tong gulong ginawa mo? Bakit naman akong pinagbibintangan mo? Kilala kita, Sheena. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Hindi ka man lang naawa sa magkapatid. Paano na si Emil kapag may nangyaring masama kay Leona? Eh di maganda na may mangyaring masama sa kanya para masolo ko ng tuluyan si Daryl, no? E di inamin mo rin na ikaw may gawa ng lahat ng ito. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa mong gumawa ng masama para lang sa pansarili mong interes. Hindi na hinintay ni Gerald na sumagot pa si Sheena. Mabilis siyang tumalikod at sumunod kay Daryl. Kailangan niyang tulungan si Leona. Samantala, panay tulo ang luha ni Leona na mga oras na yon. Kahit anong gawin niyang paliwanag ay ayaw maniwala ng mga tao sa kanya. Patuloy pa rin ang mga ito sa pagsigaw na salot at aswang silang magkapatid. Hindi maintindihan ni Leona kung bakit tila galit na galit sa kanila mga tao, ganung wala naman silang masamang ginagawa. Tahimik at payapa silang namuhay sa baryo nila at minsan hindi sumagi sa utak ni Leona na malalaman ang matagal na nilang itinatagong sikreto. Kung sino man ang nagpakalat at lumason sa utak nyo, sana naman makonsensya siya sa ginawa niya. Inosente kami sa mga paratang nyo! Hindi pa rin magkamayaw ang mga tao. Ang isang lalaki ay inilabas ang sulo niya at posporo. Nang makita yun ni Leona, ay nakaramdam siya ng masidhing takot. Anong binabalak niyong gawin? Parang awa niyo na! Huwag niyo siyang sasaktan! Mabait na tao si Leona!
Kilala namin siya na hindi masamang tao kaya bakit nyo ginagawa ang lahat ng ito? Napatingin si Leona sa ginang na biglang dumating. Hindi naman nagpatalo ang mga tao sa kanya at mabilis ding sumagot na hindi sila naniniwala na hindi masamang tao si Leona. Walang nagawa si Leona kundi umiyak na lang at makaramdam ng awa sa sarili. Nakaramdam din siya ng galit nang maalala na si Daryl ang nagsabi ng sikreto nila ng kapatid. Tanging ito lang naman ang nakakaalam at sinabihan niya ng lahat. Akala niya ay mapagkakatiwalaan niya ang lalaki. Yung pala ay tatraydorin siya nito. Magsitabi kayo! Nahawi ang mga tao at pinadaan si Daryl. Bakas ang galit sa mukha nito. Mabilis siyang lumapit kay Leona. Ang galit sa mukha ay napalitan ng matinding pag-aalala para sa dalaga. Ayos ka lang ba, Leona? Sinalubong ni Leona ng masama at nanlilisik na titig ang mga mata ni Daryl. Paano mo nagawa sa akin to, Daryl? Paano mo ako nagawang traidorin? Pinagkatiwalaan kita! Nakaramdam ng kalituhan si Daryl. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng ipinaparatang ni Leona sa kanya. Kahit kailan, hindi ko kayang traidorin ka. Kung iniisip mo na ako ang nagpakalat ng tungkol sa pagiging aswang yun ni Emil, nakakamali ka. Wala akong alam. Maniwala ka naman sa akin. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta ililigtas kita. Kailangan kitang pakawalan dito. Hinugot ni Daryl ang kutsilyo na nasa bewang sa kaakmang puputulin ng lubid na nakatali sa katawan ni Leona. Pero hindi natuloy ang gagawin niya dahil bigla siyang pinigilan ng mga taong naroon. Pinagtulungan siyang hawakan ng mga kalalakihan. Nang subukang lumaban ni Daryl, ay sipa at suntok ang natamo niya. Napasigaw naman ng malakas sina Leona at Aling Mercedes. Hindi nila maatim na makita kung papaanong pinagtulungang bugbugin si Daryl. Nang bumagsak ito sa lupa, ay itinali rin ito sa puno kagaya ni Leona. Daryl, gumising ka. Tigmak din sa luha na nilapitan ni Aling Mercedes ang anak na puno ng dugo ang muka. Nakapikit ito habang nakalugaygay ang ulo. Hinawakan ng ginang ang mukha ng anak at pilit din itong ginigising. Yun naman ang eksaktong tagpo na nadatna ni na Gerald at Sheena. Mabilis na lumapit ang dalawa sa wala pa rin malay na si Daryl. Bakit pati si Daryl dinamay nyo? Dapat si Leona lang ang saktan nyo! Galit na sumagot ang isang lalaki na kaya lang naman nila nagawang saktan si Daryl ay dahil muntik na nitong pakawala ng aswang na bihag nila. Nainis naman si Sheena kaya galit siyang tumayo at malakas na sinampal ang lalaki. Ikaw palang may gawa ng lahat ng ito. Naiintindihan ko na ngayon. Napakagaling ng ginawa mo. Handa kang gumawa ng masama sa kapwa mo kahit wala naman kaming ginagawang masama sa'yo. Ha? At sino nagsabi na wala kang ginawang masama sa akin? Dahil sa'yo kaya hindi ako magustuhan ni Daryl kahit na anong gawin ko. Kaya kapag nawala ka sa landas ko, alam kong mapapasakin na siya. Naaawa ako sa'yo, Sheena. Awang-awa ako. Nagpupuyos ang kalooban ni Sheena kaya naman malakas din niyang sinampal si Leona. Tumawa naman ang nakakaloko ang huli habang matalim ang mga matang nakatingin. Kahit magmakaawa ka, hindi kita pakakawalan. Mamatay ka na ngayon! Tumigil ka na, Sheena! Itigil mo na to! Titigil ako kapag nawala na sa landas ko ang babaeng yan! Huwag mo akong pigilan! Pakakawalan ko sila! Pakakawalan ko silang dalawa sa ayaw at sa gusto mo! Hindi pumayag ang taong bayan kaya si Gerald naman ang sinugod nila para pigilan. Sinuntok ni Gerald ang mga lalaki na gustong hawakan siya hanggang sa binalot ng isang lalaki ang mukha niya ng damit kaya nagkaroon ng pagkakataon ng iba na pagtulungan ding bugbugin ang binata. Natakot naman si Sheena kaya sinubukan niyang pigilan ng mga tao. Tumigil kayo! Pinsan ko yung sinasaktan nyo! Galit na hinarap siya ni Aling Mercedes. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Sheena. Natulig at parang nabingi naman ang babae. Hindi makapaniwala ang itsura nito habang unti-unting tumitingin sa ginang. Yang sampal na yan ay para sa iyo, para matauhan ka sa ginawa mo. Dahil sa kagagawan mo, kaya pati ang anak ko nabugbog.
Tinanggap kita ng maayos sa loob ng tahanan ko pero bakit ito ang iginanti mo sa amin? Nangilid ang mga luha ni Sheena. Gusto niyang humingi ng tawad pero parang may nakabara sa lalamunan niya kaya hindi maisatinig ang nais nitong sabihin. Habang abala ang lahat sa nagaganap na komosyon, biglang sumulpot si Emil sa likod ng puno. Walang kahirap-hirap na pinutol nito ang lubid na nakatali sa katawan ni Leona at Daryl. Gulat naman si Leona nang makita ang kapatid. Anong ginagawa mo dito? Dapat tumakas ka na at nagtago. Kapag nakita ka nila, baka saktan ka rin nila. Ate, hindi po kita kayang iwan eh. Kahit anong mangyari, magkasama tayo. Lalo na ngayon. Ako naman talaga dapat na nakatali dyan at hindi ikaw eh. Parang awa mo na, Emil. Umalis ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Huwag mo na akong intindihin. Magsasalita pa sana si Emil pero biglang may humawak sa braso nito at akma siyang kakalad ka rin. Nakaramdam ng sobrang galit si Emil. Naramdaman na naman niya ang mga isinisigaw ng ibang katauhan na nasa loob niya. Ilang sandali pa, biglang nagbagong anyo ni Emil. Umitim ang balat nito. Tinubuan ng mahabang kuko at pumula ang mga mata. Naging mabagsik ang mukha nito na parang sa hayop na anumang oras ay handang mangagat at manlapa. Nahintakutan naman ng lalaking humablot kay Emil nang makita ang pagbabago sa itsura nito. Malakas itong sumigaw ng aswang kaya natigilan ng mga tao sa komosyon na naroon. Lahat sila ay parang iisang tao na sabay-sabay lumingon kay Emil. Walang inaksayang oras si Emil. Sinugod niya ang lahat ng mga tao na alam niyang mananakit sa ate Leona niya at kay Kuya Daryl niya. Dahil sa takot, kaya ang iba ay tumakbo palayo habang sumisigaw pa rin ng aswang. Ang ibang malakas ang loob ay sinubukang labanan si Emil pero bigo sila dahil kagat at kalmot ang natamo nila. Tulala namang nakatingin sina Sheena at Aling Mercedes sa nagaganap habang si Gerald ay nakikipagpalitan pa rin ng suntok sa ibang lalaking naroon. Emil, tumigil ka na! Parang awa mo na! Ngunit hindi nakinig si Emil. Ang nasa isip niya lang ay kailangan niyang iganti ang ate at kuya niya sa mga taong masasama. Lahi talaga kayo ng aswang! Salot! Kaya dapat lang na mawala na kayo sa mundo! Kinuha ni Sheena ang sulo na hawak pa rin ng isang lalaki. Inagaw rin niya ang posporo sa kasinindihan ng sulo. Tahimik na nakalapit si Sheena kay Emil at idinikit ang apoy sa katawan nito. Mabilis na kumalat ang apoy sa katawan ni Emil. Napahiyaw ito sa sobrang sakit habang sinusubukang apulahin ng apoy. Nakita yun nila Leona at Gerald kaya lahat ng paraan ay ginawa nila para mapatay ang apoy sa katawan ng bata. Hinubad ni Leona ang damit at itinakip sa sunog na katawan ni Emil. Hindi napigilang tumulo ng luha ni Leona nang makita kung gaano kasakit ang sinapit ng kapatid. Ate, hindi naman natin ginusto na maging aswang tayo eh. Hindi naman tayo masama kagaya ng sinasabi at iniisip nila. Kapag nawala ako, gusto ko mamuhay ka pa rin ng masaya ha. Gusto kong bumuo ka ng pamilya para may makakasama ka. Tigilan mo ako, Emil! Hindi ako papayag na mawala ka! Dadalhin ka namin sa ospital! Yan ang karma mo ngayon, Leona. Dapat lang sa'yo na mawalan ka ng mahal sa buhay para mag-isa ka na lang. Gusto kong mamatay ka sa sobrang kalungkutan at hinagpis hanggang sa gugustuhin mo na lang nakitilin ang sarili mong buhay. Pinahid ni Leona ang mga luha sa mata saka walang emosyon na tumayo at tumarap kay Sheena. Gusto niyang patayin ang babae pero hindi niya hahayaan na magising ang natutulog na mabagsik na aswang na nasa loob ng katawan niya. Kinuha niya ang sulo at sinindihan saka walang salita na ibinato kay Sheena. Hindi naman nakailag ang babae dahil abala ito sa paghalakak. Naramdaman na lang niya na kumalat ang apoy sa buhok niya pababa sa mukha at katawan. Hindi nito alam kung saan tatakbo. Panay rin ang sigaw nito na akala mo ay parang mamamatay na. Gerald, tulungan mo ako! Tinitigan lang siya ni Gerald. Kahit ito ay walang magawa kung paano siya matutulungan. Sa tingin niya ay nararapat lamang yon sa pinsan niya dahil sa masamang ginawa nito. Naisipang sumibat paalis ng ibang taong naroon.
Habang ang 5 ay naiwan doon, si Aling Mercedes ay nasa tabi ni Darrell at pilit pa itong ginigising. Si Gerald naman ay binuhat si Emil para dalhin sa ospital. Si Leona naman ay hinahaplos sa mukha ng bunsong kapatid. Pagkatapos na nangyari ay kumalat sa buong baryo nila ang tungkol sa nangyari, kaya nagpasya si Leona at Emil na lumayo na lamang at lumipat ng tirahan para hindi na sila magambala ng mga taong masama ang tingin sa kanila. Laking pasalamat ni Leona dahil nabuhay ang kapatid, dahil kung nagkataong namatay yon ay baka patayin din niya ang mga taong sangkot sa nangyari. Namatay naman si Sheena at inuwi ito ni Gerald sa Maynila na abo na. Samantalang nagpapagaling pa si Darrell sa ospital dahil sa mga natamong bugbog nito. Ilang buwan nang lumipas, muling nagkita sina Gerald at Leona. Kinumusta ng binata ang magkapatid at masaya ito na kahit papaano ay tahimik na silang namumuhay sa ibang lugar. Nandito lang ako para na rin magpaalam sa iyo, Leona. Baka kasi ito na yung huling pagdalo ko sa iyo. Maraming salamat dahil hindi ka pa rin nakakalimot. Hangad ko ang kaligayahan mo sa buhay. Babalitaan kita kapag nahanap ko na yung babaeng para sa akin. Sa ngayon, pagagalingin ko muna yung puso ko na binasted mo. Natawa naman ng mahina si Leona, saka mangyak-ngyak na niyakap si Gerald. Gumanti naman ng yakap ang lalaki sa kanya. Salamat dahil naiintindihan mo ang sitwasyon at kahit na nalaman mo ang sikreto namin, hindi nagbago ang pagtingin mo sa akin. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, no? Dahil kahit sa kaunting panahon, naranasan ko makaramdam ng totoong pagmamahal kahit na may iba kang gusto. Sumbong mo sa akin kapag pinaiyak ka ni Darrell, at ako na mismo ang bubugbog sa kanya. Kapag ginawa niya yon, ako mismo ang kakagat sa kanya. O sige na, uwi na ako. Mag-ingat na lang kayo dito, Bago umalis si Gerald ay biglang dumating si Darrell. Oh, mabuti na lang at naabutan kita. Saan ka pa galing? Muntik nang sumama sa akin si Leona, Baka maniwala yan sa'yo. May binili lang ako sa palengke. Huy, biro lang Baka seryosohin mo. O siya, ako tutuloy na. Medyo mahaba pa ang magiging biyahe ko Darrell, ikaw nang bahala kay na Emil at Leona Protektahan mo sila sa abot na makakaya mo. Mahalin mo siya at huwag sasaktan. Oo naman makakaasa ka na ako ang bahala sa kanila. Mag-ingat ka at kapag may oras ka bumisita ka ulit dito sa amin Nang makalis si Gerald ay naiwan sa tabi ng kalsada ang dalawa. Inakbayan ni Darrell si Leona. Marahan namang tumingin ng babae kay Darrell na puno ng pagmamahal. Pagkatapos na nangyaring gulo sa baryo nila ay saka naman nagkaaminan ng dalawa ng totoong nararamdaman nila sa isa't isa. Tinanggap ni Leona ang pag-ibig ni Darrell at nagsama silang tatlo sa iisang bahay kasama si Emil. Nangako si Darrell na kahit ano pa ang naging sikreto niya at pagkatao ay maluwag yung tatanggapin ni Darrell dahil wagas sa totoo ang pagmamahal nito sa kanya. Ikaw at ako, laban sa mundo. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago tayo magwakas, salamat po at nakinig na naman kayo at sumuboybay sa ating istorya ngayong araw nito. Sana po nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po huwag kalimutan pong mag-like at mag-comment dito sa ating channel. At syempre pa, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, sana po bisitahin nyo yung isa pa nating channel, yung Pamela Clamil na channel natin. Ako rin po ang nagnanarit doon bilang si Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. Kaya pag nandun kayo, sana po huwag nyo kalimutan na pindutin yung subscribe button kasi konti pa lang po nagsusubscribe doon ang gaganda rin po ng mga kwento natin doon. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan mag-comment at mag-like. I-comment nyo rin po sa mga comments section natin yung mga lugar kung saan po kayo nakatira para mabati rin po natin yung mga kalugar po ninyo. Muli, ito po si Kabanong nagsasabing hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat po. Wakas.